Patay na bulag. Malas na hari. Sige, sa ibang lugar na lang tayo magpatuloy. Tatlumput-pito kama ang bumangon at binigyan ng iniksyon. 37,37 kama. Ano ang problema mo? 37 kama gumising. Diyos ko, nakita ko talaga. Gumaling na ang mga mata ko. Hindi na masakit ang katawan. Gumaling na ba ang kanser ko? Gumaling na ang mga mata ko. Hindi na masakit ang katawan. Gumaling na ba ang kanser ko? Ano ang nangyayari? Palawit na jade. Ito ang pendant ng jade ng aking ninuno. Pinagaling ang aking malubhang karamdaman. Nagbigay din ito sa akin ng mga matang mapaglarawan ang aking isipan. Kung mayroon akong mga matang mapaglarawan, ang batong ito, hindi ba't magiging kapaki-pakinabang iyon? Naku, nandito ka ba para sumugal sa mga bato? Tingnan mo ang amo. Sa unang tingin, isa siyang mahirap na bata. May jade sa batong ito. Ibinigay ko lahat ng pera ko sa dati kong asawa. Ngayon wala na akong kahit isang sentimo sa katawan ko. Paano ko makukuha ang kapital? Paggamit ng paningin mapaghula para sumugal sa mga bato para makahanap ng mga tagas. CJ, iyon ang mga natira. Lahat ng ito ay mga durog na bato. Nandoon lahat ang magagandang produkto. Maaari kang yumaman kung maghiwa ka ng bato ng mahaba. Iyon ang mga natira. Lahat ng ito ay mga durog na bato. Nandoon lahat ang magagandang produkto. Maaari kang yumaman kung maghiwa ka ng bato ng mahaba. Boss, wala akong pera. Gusto ko lang itong makita. Pananaliksik. Walang pera. Kalokohan sa pananaliksik. Ang batong iyan ay basurang bato. Hindi mo ito maaaring pag-aralan habang buhay. Kunin mo ang batong iyan. Tara na. Huwag mong ipagpaliban ang aking negosyo. Salamat po boss. May jade man o wala, hindi binibilang yan kung sasabihin mo. Sabi ng aking mata na mapaghula, mahalaga ito. Boss, kaya mo bang maghiwa ng mga magagaspang na bato dito? Sabi mo tama ito. Nakababatang kapatid na lalaki. Malinaw na naputol ang pirasong ito sa iyong kamay. At ang batong ito ay isang basurang bato. Boss, ituring mo na lang itong tulong. Wala namang mawawala kung puputulin mo to, di ba? Uy, kalimutan mo na. Uy, ang dami ko nang nakitang taong katulad mo. Huwag kang mamatay hanggat hindi mo nararating ang Yellow River. Ituring mo na lang ito bilang isang mabuting bagay. Luntian talaga, malagkit pa ring buto, bagamat medyo maliit ito. Pero hindi problema kung ibebenta mo ito sa halagang 80,000 dolyar. Ayos lang yan. Mukhang mayroon talaga akong mga matang mapaglarawan ang isipan. Pumili ka na lang ng ilang bato pa. Sa lalong madaling panahon ay kikita ng 300,000. Nakababatang kapatid na lalaki. Nakuha mo talaga ang tagas. Kaya nga, kapatid. Sige, pag-usapan natin. Binebenta mo sa akin ang piraso ng jade na ito. Hindi kita hahayaang magdusa. Paano kung 80,000 dolyar sa presyo sa merkado? Sige, salamat boss. Hoy, dumating. Gamit ang isang piraso ng hindi nagustuhang scrap. Kumita ng 80,000 dolyar. Alipay 80,000 yuan. Salamat po boss. Bakit ka na naman nandito? Hindi ba't sinabi mong wala kang pera? May pera ako. Kakautang ko lang sa bangko. Naniniwala akong tiyak na bubuksan ang Imperial Green ngayon. Tinatayang nang hiram ng malaking halaga ang utang. Uy, ang laki at matabang tupa naman. Ako naman ang yumaman ngayon. Hehe, sa unang tingin, matapang na tao ang nakababatang kapatid. Sige, pumasok ka na. Dahil gusto mong tumaya sa Emperor Green. Piliin mo lang itong bato. Malaking bloke at magandang kalidad. Talagang putulin ang Emperor Green. Pero sa presyong ito, talagang pinaglalaruan ako ng lalaking ito. Walang kahit ano sa batong ito. Ito pala ay isang bihirang lilang jade. Humigit kumulang 1,000,000. Iyon lang. Ang card na bato na yon, ilang tao na ang pumili at walang may gusto. Katulad ng basurang bato, ang tanga talaga ng batang ito at ang daming pera. Sila, hindi ito isang walang kwentang manugang na pinalayas ng kanyang asawa sa bahay. Pumunta talaga si Jiang Chen dito para magsugal sa mga bato. Sino ka? Hindi mo ako kilala. Dapat kilala mo si Wang Xiao, di ba? Noong inilabas niya ang iyong dating asawa para maglaro. Pero madalas kitang nabanggit, munting pagong na may berdeng buhok. Dalhin mo itong mag-asawang aso sa harap ko. Kung ayos lang, umalis ka na sa daan. Huwag mo akong pigilan sa mga batong pangsugal. Susugal ka pa rin ba sa mga bato? Naglalakas loob ka bang tumaya sa akin? Aba, nakikita kong wala kang dalang pera. Hindi rin kita binubuli. Pumili tayo ng bato bawat isa. Tignan mo kung sino ang pumutol ng jade at sulit ang pera. Kung manalo ako, lumuhod ka para sa akin. 3 yumuko. Tawagin ang iyong sarili na isang mahina. Paano kung manalo ako? Kung manalo ka, ang jade na binuksan mo, binili ko ito sa dobleng presyo. Kung pipiliin mo ang piraso ng lilang jade na nagkakahalaga ng 1,000,000. Kaya kung kumita ng 2,000,000. Okay, sigurado ako. Wait, teka. Maaari ko bang ipaalala sa'yo? Para
Para makasugal sa mga bato, kailangan mo munang bumili ng mga bato. Sapat ba ang perang dala mo? Mayroon kaming bato rito na 80,000. Mayroon kaming bato rito na 80,000. 80,000 lang ito ang meron ako. Pero ang lilang jade ay maaaring ibenta ng hindi bababa sa 1,000,000. Siguraduhin mong hindi ka matatalo. Nako, 80,000. Dumudugo ka. Totoo nga, ang isang kawawang multo ay isang kawawang multo. 80,000, 80,000 bayad. Alipay 80,000 yuan. Halika at pumili sa pagitan ng dalawa. Nasa kamay ko na ang pinakamahal na bato sa buong tindahan. Kahit ano pa ang piliin mo, lagi akong nananalo. Ikukumpara mo ba ito sa akin? Hoy, Jiancheng, hindi ko alam kung masyado kang mayabang o masyadong kumpiyansa. Mukhang walang makakalabas ng kulungan nito. Hoy, at matatalo ka. Huwag mo akong sisihin sa pang-aasar sayo. Hindi pa nagsisimulang maggupit. Binuksan ni Wu Xiao ang tiyampag ng kalahati. Tandaan mo ang sinabi mo. Kung manalo ako, bilhin mo ang jade ko sa dobleng presyo. Heto na. Amo, mauuna na ako. CJ. Bulaklak na may berde. Sa kasamaang palad, maraming mga bita. CJ. Binabati kita Wu Xiao. Inilabas ang mga buto ng yelo sa unang pagkakataon kahit medyo basag. Pero 300,000 ang halaga sa merkado. Narinig mo ba, Jianchen? Gusto kong makita kung ano ang mapapala mo rito. CJ. Nakababatang kapatid. Bakit hindi mo nalang palitan ng ibang piraso? Mula sa aking karanasan, napakahina ng cortex ng batong ito. Ang hirap ilabas si Jade. Maaari mo bang buksan ang Jade? Kung puputulin mo ito, malalaman mo kung paano puputulin ang bato. Hoy, gamit ang aking mga matang mapaglarawan, hindi magkakamali. Doble ang pagkuha ng presyo. Sigurado akong kikita ako ng malaki sa pagkakataong ito. Ito ay lilang jade na may yelo. Paano nga ba talaga nakakagawa ang isang tao ng ganito kabihirang Jade? Magandang lilang Jade, nagkakahalaga ng 1,000,000. Imposible yan. Hoy, hindi possible ayon. Basura ka. Paano ka nagkaroon ng ganito kaswerte? Dapat ikaw ay niloko mo ako. Wu Xiao, may mali ba sa sinabi mo? Palagi naming pinapanatili ang katarungan at pagiging patas. Nandoon ka noong pumipili ng bato ang lalaking ito kanina lang. Sinusubukan mong mag-default ngayon. Hindi namin pinirmahan ng pirmado ang kontrata. Bakit ko naman ibibigay sa kanya itong 2,000,000? Isa pa, isa siyang basura. Ano ang magagawa ko kung ako ay nag-default? Nakikita ko kung sino ang maglalakas loob na tumanggi sa aking pavilion na proteksyon ng mga bandido. Nakikita ko kung sino ang maglalakas loob na tumanggi sa aking pavilion na proteksyon ng mga bandido. Ginoong Susu, Wotu, may lakas ng loob ka. Ang mga patakaran ng bilog ng Jade, handang umamin ng pagkatalo. Hindi mo kayang mawala. O ayaw ba ninyong pamilya Wu na makihalubilo sa bilog ng Jade? Ang sinabi ni Yesu, paano ko hindi kayang matalo? Hindi ba't 2,000,000 yan? Heto na. 2,000,000 kaya ng operahan ang tatay ko ngayon. Magbayad. Itong si Miss Su, maraming salamat para sa araw na ito. Kung hindi, wala talaga akong magagawa tungkol dito Wugo Tao. Walang anuman. Sabihin ang totoo. Nakikita kong napakarami mong alam tungkol sa mga gambling stones. Maaari ba kitang iregalo ng pagkain? Medyo kaibigan. Pasensya na po Ginoong Su. Mayroon akong isang bagay na apurahan. Kailangan mo munang pumunta sa ospital. Treat kita sa susunod. Tignan mo ang background ng taong iyon. Hindi pa ako nakakita ng mga matang ganito kalala. Sugarol na ba to? Kumusta? Pakibayaran naman ang tatay ko ng 300,000 na bayad sa operasyon. Sige, naku po. Jianchen, hindi mo ibibigay ang pera. Nasa paningin mo pa rin ba ang biyenan ko? Karapat-dapat ka ba sa anak ko? Yan dalhin mo na. Aray, bakit hindi mo tanungin ang anak mo kung ano ang ginawa niya sa akin? Karapat-dapat ba siya sa akin noon? Bakit siya nandito? Jianchen, hindi ka ba bulag na? Paano pa kaya ito magiging mas maayos muli? Bulag ako noon. Kung hindi ako bulag, paano ako magiging kasing walang utang na loob mo? Ikakasal na ang babaeng nanloko sa harap ng asawa niya. Hindi mo pa alam. Ang babaeng ito, ang kanyang asawa, para sa kanyang kapakanan. Ibigay ang lahat ng kornea. Hindi mo pa alam. Ang babaeng ito, ang kanyang asawa, para sa kanyang kapakanan. Ibigay ang lahat ng kornea. May anak siya sa iba ng palihim sa asawa niya. Talaga? Hindi lang ito peke. Nagsinungaling din siya sa kanyang asawa. Pumirma ka na ba sa kasunduan ng diborsyo? Walang hiya, walang hiya. Paano kaya may ganitong babae? Jianchen, nandaya ako dahil mahirap ka. Ano bang mali kung ituloy ko ang sarili kong kaligayahan? Aray naman anak. Sino ang babaeng ito? Bakit ka nandito? Pumunta ako rito ngayon para humingi ng pabor sa'yo. Nagkataong kulang sa isang punong tagapayo ang Bao Bandits Pavilion. Maganda ang ginawa mo ngayon. Hinirang ka ni Master Tiger. Taunang sweldo na 1,000,000. Maaari kang kumuha ng 0% ng bawat bato. Ito ang dati kong asawa. Dating asawa.
Nabalitaan ko lang na may isang taong walang utang na loob at nagkaroon ng karelasyon. Bakit ba ang feelings ang pinag-uusapan mo ngayon? Mabait si Master Jiang. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi kayo karapat-dapat magdala ng sapatos ng iba. Nahihiya akong magsabi ng mabuting intensyon. Ako na lang pala. Tinamaan ka na ng sampal na yan sa bibig. We, kaya ikaw ang sumisigaw. Tinamaan ka. Ang babae ng aking hari. Naglakas loob kang mangudyo. Ha 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 hari. Nandito ka, sila yan. Hindi ba't si Chen Chen ito? Pinalayas ka na sa bahay mo. Si Chen Lin na ngayon ang aking babae. Pigilan mo na nga ako sa pagsigaw dito. Si Chen Chen ay miyembro na ngayon ng ating Baobian Pavilion at ito ay pinili ng mano-mano ng ikalimang Panginoon. Pinapayuhan kita na mag-ingat sa iyong mga sinasabi. Ano ka ba? Ano ka ba? Isa ka lamang bantay ng Bandits Pavilion. Ano ang pangalan mo rito? Ayaw mo namang tumambay sa Xiangcheng, di ba? Paano naman ako? Ikaw siya. Kaibigan ko si Jiangcheng. Maglakas loob na atakihin ang aking kaibigan. Sa tingin ko ayaw nang tumambay ng pamilya Wang mo sa Xiangcheng. Binibining Sususu. Ikaw ang pinuno ng Baobian Pavilion. Bakit ka kasama nitong basura? Tumahimik ka. Si Wang Xiao ito na humihingi ng tawad kay Jiangcheng. Kung hindi, makakaalis ang pamilya Wang mo sa Xiangcheng. Pasensya na. Hintayin mo ako. Hintay ka, hoy. Pasensya na, pasensya na. Hintayin mo. Naku, hoy hari, hintayin mo ako. Binibining Su, salamat na yon. Huwag mo akong pasalamatan. Pumunta ako sa iyo para sa isang misyon. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ano? Nandito ako para sa misyon mo dahil may misyon ako. Bueno, mayroong isang kumbensyon sa pagpili ng bato sa Laoji ngayon. Espesyal na hiniling sa akin ng may-ari na imbitahan ka rito para lumaki ang mga mata. CJ, malaki na ang naitulong mo sa akin. Kailangan pa ring magpakitang gila si Yesu. Nabayaran ko na ang operasyon ng tatay mo. Kumuha kami ng nurse. Huwag kang mag-alala. CJ. Tiyak na pupunta ako. Tara na, CJ. Ikalimang guro. Ito si Jiang Chen. Ito ang ikalimang guro. Aba, may iba pa akong gagawin. Sige lang muna, CJ. Magbigay ng higit na atensyon sa iyong sarili. Sige, naiintindihan ko, CJ. Ikalimang guro. Ikaw ba si Jiang Chen? Tunay na isang taong may talento. Kayong dalawa ang tutulong sa kanya mamaya. Ellen, umupo ka. Mga minamahal na kaibigan, kumusta? Ngayon ay ipinapahayag ko ang opisyal na pagsisimula ng pagpupulong na ito ng simbahan. Ang unang kargamento na unang lumabas ay Jadate Greenstone. Nangangako ako, lahat ng mga kalakal ngayon ay bagong mina mula sa minahan. Talagang magagandang bagay. Una, i-auction ang ilang piraso ng jade na inaasahan ng aming kumpanya. Ito ang Jade Gire, 6. Kulay abong balat na may berdeng ilalim na may tubig. Tinatayan ng mga eksperto na ang halaga sa merkado ay hindi bababa sa 30 milyon. Ang panimulang presyo ay 20 milyon. Ang bawat pagtaas ay hindi bababa sa 1 milyon. Jade Bire, 5. Nakumpirma na may nakatanim na jadate. Burahin ang isang sulok gamit ang mga ginintuang bulaklak. Walang pahinga, panimulang presyo 40 milyon. Ang bawat pagtaas ay hindi bababa sa 5 milyon. Magsisimula na ang subasta. Ginoong Jiang, gusto ba nating barilin? Huwag kang magmadali na hayaan muna siya. Ang aking Wanbaozhai ay nagbid ng 38 milyon. CJ, nag-aalok kami ng 46 milyon. Tagapagtasa ng Jiang. Tumingin ako, ang ganda ng batong ito. Napakakaunting mga linya ng bula at ito ay isang tunay na hilaw na batong jadate. Siguradong nasa stock ito. Magbid ng mabilis. Kung hindi ka magbid, iba ang kukuha nito. Gustong sisihin ng ikalimang amo. Kasalanan natin to. Ano ba ang pinagmamadali mo? Kung mayroon man, ipapaliwanag ko ito sa ikalimang Panginoon. Ano pa ang silbi ng sasabihin pa ng dalawa mong assistant? Nasa akin na. Kumusta ka na? Mayroon bang anumang impormasyon? Nasa stock. Ang presyo ay dapat nasa humigit kumulang 30 milyon. Maraming mga disenyo ng bulak sa batong ito. At may mga bitak ding natagpuan. Siguradong mahigit 3,000 ang halaga nito. Kung gusto mong gumawa ng alahas o kung ano paman, bahagya. Sinabi ko sa'yo, siguradong may stock. Ang numerong 6 na ito ay maaaring tumaas ng husto. Panginoon, maniwala ka sa akin. Batay sa aking mahigit 10 taon na karanasan sa pagtatasa, may ilang mga trick ang batong ito. Sa tingin ko ang presyo ng reserba ay hindi bababa sa 60 milyon. Sumasang-ayon ako sa tindero. Tiningnan ko lang din. Ito ay isang birding jade, mataas na kalidad at marami pang puting liwanag. Siguro birthday ito ng yellow. Sa tingin ko ang presyo ng reserba ay 70 milyon. Paano kaya kung itakda natin itong reserve price? Sa tingin ko mga 40 milyon. Kahit gaano pa ito kataas, hindi mo ito mapagkakakitaan. Tagapagtasa ng Jiang, nagbibiro ka. Ang bidding sa labas ay 46 milyon na. Mukhang hindi masyadong maayos ang paningin ni Appraiser Jiang. Tawagin natin itong 60 milyon. Magbibigay ako ng 55 milyon. Hindi ka dapat malugi sa ganitong presyo. Mali ang isang appraiser. Hindi ka maaaring magkaroon ng napakaraming appraiser. Hindi kasing husay ng paningin ni Jiang Chen lamang. 55 milyon kada pagkakataon. May bid pa ba? 56 milyon, ibinibigay ko ang 58 milyon. Hindi na ako makapaghintay pa. Premium ng siguro 60 milyon.
milyon. 60 milyon kada pagkakataon. 60 milyon ng 2 beses. Hindi ako pinaniwalaan ng Panginoon. Deal na yan, binabati kita. Nanalo ang Paufei Pavilion ng No 6 na Rowstone sa halagang 60 milyon. Kailangan ba itong putulin? Putulin, Panginoon ng Tigre. Paano mo nakuha ang 60 milyon? Hindi dapat ganoon. Paano mo sasabihin hindi mo alam? Ngayon, pribado akong sinabihan ng malaking boss sa itaas. Tara, punta ako rito para magpainit. Ang presyo sa sahig ay 50 milyon. Ilabas mo ako. 50 milyon ang tumigil. Sa palagay ko, ang batong ito ay hindi man lang nagkakahalaga ng 50 milyon. Mahirap sabihin na mawawalan ka ng dugo. Nako, may pumuto. Paano lumilitaw ang mga bita? Malaking kawalan ito para sa Treasure Bandit Pavilion. 60 milyong magaspang na bato. Hindi bababa sa 0 milyon. Sige, itigil mo na ang pagputol. Basag na ito at sira na. Mukhang may ilang brush talaga si Jiang Chen. Natatakot akong mas mag-alala pa si Xiao Jiang mamaya. Nasa iyo ang pagpili ng mga materyales para sa ating kapatid na tulisan. Walang ibang taong pinapayagang magsabi niyan. Panalo man o talo, 30 milyon ay nasa iyo. Salamat sa iyong papuri. Nagbid ako ng 40 milyon, 50 milyong Christine. Kumusta, Ginoo? Ang panimulang presyo para sa susunod na kayamanan ay 3 milyon. Nagbid ako ng 42 milyon. Nagbid ako ng 46 milyon. Wala bang magandang laman yan? Hindi mabuti para sa kapatid kong tulisan na bumalik ng walang dala, di ba? Normal lang lahat ng bagay. Natatakot akong ginamit ito ng dealer para painitin ang palabas. Darating pa ang palabas. Kaya nakapili ka na ng isang piraso. Anong petsa? Iri, 4, sa magaspang na bato. Mayroong napakalinaw na lila at berdeng ilaw. Ito ay kulay Emperor Green lamang at mga violet. Doble ang kulay nito. Walang katumbas na halaga ito sa merkado. Anong petsa? Iri, 4. Ikaw ang numero 4. Hindi mukhang malaki o maliit ang batong ito na nasa ika-negatibo 4 na pwesto. Sa unang tingin, ito ay isang material na nakakainis. Paano mo pipiliin ito? Sige na. Nagdesisyon akong magtitiwala ako sa'yo. Alin man ang piliin mo, buong-buo ang suporta ko sa'yo. Salamat, Guro. Simulan na ang pagkuha ng magaspang na bato, Giri. 4. Bahagyang mas makapal ang balat ng magaspang at lumang wax na gawa sa bato bilang No 4. Mula sa Xinking. Gayunpaman, pagkatapos ng investigasyon ng aming appraiser, ang probabilidad ng pagiging berde ay 100% at maganda ang transparency. Ang panimulang presyo ay 35 milyon. Ang bawat pagtaas ay hindi dapat mas mababa sa 5 milyon. Ang aking Wanbaozhai ay nagbid ng 45 milyon. Magbibigay ako ng 50 milyon, 70 milyon, 80 milyong siguro, 85 milyon, 85 milyon. Natatakot ako na hindi sulit ang presyo. Ikalimang guro, nakita na ito ng ating tagatasa. Ang bagong materyales sa hukay na ito ay humigit kumulang 70 milyon lamang. Bagamat may mga tindahan ng alahas, mas mababang gastos. Maaari mo rin itong pagkakitaan, ngunit hindi ito sulit sa gastos. Sulit ba ang presyo ng material na ito? Sulit na sulit. Huwag kang mag-alala, ikalimang guro. 85 milyon kada pagkakataon. 85 milyon ng 2 beses. May natitira pa bang mga bid? 70 milyon. CJ, Pavilion ng Baobang. 100 milyon. Hahaha. 100 milyon, malamang hindi sugal itong tagasuri ng kayamanan, di ba? Teka, tignan ko kung paano matatapos kapag nagkamali siya. May bid pa ba? 1 bilyong beses. 100 milyon 2 beses. 100 milyon 3 beses. Binabati kita sa Baofeng Pavilion sa pagkapanalo ng No 4 Rowstone. Ang matatalas na mata at perlas ng Baofeng Pavilion ay tiyak na magiging masagana. Ikalimang guro, kailangan mo bang putulin ang material na ito ng Baofeng Pavilion para sa'yo? Napakalaki ng gastos sa pagbili nito. Kunin ang mga bagay na ito. Paano kung hindi ito mapansin ni Jiang Chen? Saan ko ba ilalagay itong mukha ko? Ito. Ngayon ay may kinalaman tayo sa kapatid na tulisan. Abala pa rin. Hindi muna natin ito tatapusin. Babawiin ko ito at hahayaan ko ang sarili kong interpreter na magsalin ito para sa akin. Haha. Yugo. Prow, hindi ka ba tunay? Palihim na binili ang bato. Huwag mong ipaalam sa lahat. Dahil malaki ang binayaran mo para dito. Nangangahulugan ito na tiyak na maihahatid ang magagandang produkto. Pero tinatago mo pa rin. Huwag mo ba kaming hayaang lumaki ang mga mata? Ikalimang Panginoon, hindi ka tunay. Natatakot akong lahat kayo ay aming pagnakawan. Buksan mo para makita ng lahat. Tama. Since gusto naman ng lahat na makita ang kot, di ba? Mabuti naman. Ipaliwanag mo ng mabuti. Sige, sana manalo ang ikalimang amo. Ang lumang hila na ito, ang kapal naman ng bala. Tinatayang kalahati nito ay basura. Kahit may laman pa ito, ilan kaya ang pwede? Hindi na maaaring ibalik ang mga ordinaryong produkto. Sa pagkakataong ito, ang Baobiao Pavilion ay nakatakdang magkaroon ng aksidente. Sino ang nagsasabing hindi? Ako ay nasa industriya ng pagsusugal na bato sa loob ng 20 o 30 taon. Alam na agad ng ganitong klasing bagay ang nangyayari. Karaniwang kulay ng dumi ng langaw. May mabuti at may masama. Pero hanggang doon na lang. Gupitin ang berde. Emperor Green, nakita ko nga ang Emperor Green, di ba? Talagang nagmula si Emperor Green kay Emperor Green. Talagang mahalik ang berde. Ang kulay ng tubig na ito. Ang kulay na ito ay kristal na malinaw. Tuwang-tuwa talaga bagamat ito ay imperial na berde. Pero kaya mo ba itong bawiin? Depende kung gaano karaming bagay ang nasa loob. Paano kung may piraso ng kalat sa gitna? Puputol pa rin ba ito ng ikalimang Panginoon? Kung gusto mong masako, kailangan mong putulin sa gitna. Pagkatapos ay mainat itong hiwain ayon sa tekstura. CJ, putulin. CJ.
Ay lila. Diyos ko, tama ba ang nabasa ko? Hindi ko inaasahan na isang araw. Kaya ng tatay ko ang magputol ng mga violet gamit ang sarili niyang mga kamay. Imposible, talagang imposible. Ultimate violet. Ang kulay ng tubig ay puno. Magkano dapat ito? Naipadala na, talagang naipadala na. Lahat ng mabubuting bagay ay kinukuha ng kapatid na kidnapper. At ang laki ng Emperor Green at Violet na ito. Kahit papaano ay nagkakahalaga ito ng mahigit 400 milyon. Kung ito ay gumagana ng maayos, siguro higit pa. 100 milyong sukli, 400 milyon. Mas mabilis pa ito kaysa sa pagnanakaw ng pera. Talagang hawak ka ni Xiaoqiang. Napakamapanuri mo talaga. Nakapagdesisyon na ako. Bigyan ka ng 10 milyon bilang bonus. At 3% ng kita na ito ay para sa'yo rin. Bilang gantimpala para sa'yo. At kailangan kitang bigyan ng dagdag na sweldo. Pag-usapan natin kung gaano kalaki ang tiyak na pagtaas. Haha, salamat, guro. Pero hindi ko naman sinasadyang gawin yon. Ang punong tagasuri ng Baofi Pavilion. Salamat, guro. Pero hindi ko naman sinasadyang gawin yon. Ang punong tagasuri ng Bao Bandit Pavilion. Yuha, ang pagtatrabaho para sa iba ay hindi kasing epektibo ng paggawa ng sarili mong negosyo. Ngayong mayroon na akong mga matang mapagmalas ng pangitain. Nag-aalala na baka hindi kumita ng pera. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag mo akong intindihin ng mali. Wala akong ibang ibig sabihin. Ayoko lang talaga ng nakatali. Maaari akong maging honorary advisor ng Baobian Pavilion. Kung mayroon kang anumang bagay, maaari kang lumapit ng direkta sa akin. Kung gayon, hindi kita pipilitin. Bawat isa ay may kanya-kanyang mitiin. Kung gusto mong magsimula ng isang kumpanya sa hinaharap, lubos kitang sinusuportahan. Salamat, guro. Walang anuman, mga taong katulad mo. May lugar ka kahit saan ka magpunta, hahaha. Binibining Hasselblad. Bakit parang may nakaligtaan ako ngayon lang? Nabalitaan kong nagdoble pusta ka lang. Paano kung maging girlfriend mo ako? O maaari kang sumali sa pamilyang Su. Tiyak na mananatili kayo sa puso ng aking pamilya Su. Hindi tulad ng ibang taong may mga mata, ngunit hindi alam ang ginto at jade. Binibining Su, salamat sa iyong pagpapahalaga. Ako, si Jen Chen, ay isang maliit na tao lamang. Huwag maglakas loob na umakyat sa mataas. Hindi ako mangangahas na ipagpaliban si Miss Su. Miss Su, huwag ka nang magbiro ng ganyan sa hinaharap. Masyado kang nag-iisip. Gustong-gusto kita. Siyempre, mas nirerespeto ko ang mga kagustuhan mo. CJ, sana ay mas marami pa tayong makasama sa hinaharap. CJ, ako. Plano kong magsimula ng isang kumpanya na may ilang maliliit na anak. Tiyak na magkakaroon ng mga pagkakataon para sa kooperasyon sa hinaharap. Pakiusap. Kuya, napunta ka talaga kay Chenlin. Bakit ka nagsisinungaling sa sarili mo? Tinawagan kita ngayon para sabihin sa'yo. Isang bagay ang itatayo ko, ang isang kumpanya ng alahas. Ngayon ay kulang na kulang ang mga tao. Hindi ko alam kung gusto mo akong makatrabaho. Kumpanya ng alahas. Bakit mo naalalang gawin ito? Hindi ba sapat ang perang dala mo? May pera ako, saan ka nakakakuha ng pera? Hindi ka malinis at lumalabas ka ng bahay. Sinasabi rin namin sa'yo, tigilan mo na ang paninirahan sa kalye. Iniisip ang ginhawa na makakatulong sa'yo. Tumaya ako ngayon sa mga bato at nanalo ako sa numerong ito. 20,000, 20 milyon. Anong 2,000? 20 milyon. Kapatid na Jiang, mayaman ka. Tama, hindi ko naisip hanggang ngayon. Mas mainam magtrabaho para sa iba kaysa sa magtrabaho para sa sarili mo. Mahigit 10 taon na tayong magkapatid. Sabihin mo lang gawin mo o hindi. Tapos na. Ako rin. Tuyo. Tuyo, dumating. Pangatlong kapatid, ipinagkatiwala ko sa isang mabuting tao ang pagpaparehistro ng kumpanya. Naiulat na rin ang mga materyales sa tindahan. Ang Kaliexinlan ay puno ng antigong jade. May tao akong gustong magtayo ng tindahan dito. Si Song Wen ay kahanga-hanga sa lahat ng aspeto. Natutunan at naibebenta lahat ng yan kahit saan. Hindi ko maintindihan ang maraming bagay. Pumunta ako sa internet para tingnan ang impormasyon. Sige, pumunta tayo sa tindahan para tingnan. Lanal CJ, ito ang tindahan. Dati itong tindahan ng mga antigo. Hindi na ito maaaring patakbuhin ng may-ari ng tindahan bago ito ilipat. Mas mura ang tindahang ito kaysa sa iba. Pero medyo simple lang ang tindahan. Ang bango ng alak ay hindi natatakot sa malalalim na eskinita. Mamaya, ang aming pangunahing negosyo ay mga antigo at jade. Mas ligtas gawin ang mga kalakal. Magpapadala ako sa iyo ng karagdagang pera. Maghanap ka agad ng magdedekorasyon nito. Magbukas tayo sa lalong madaling panahon. Hindi ko pa nasusubukan. Nakakakita kaya ang aking mga matang mapaghula sa kabila ng mga antigo? Kung kaya mo, sa palagay ko ay makakahanap ako ng mga leak tungkol dito sa hinaharap. Subukan muna ang isang tindahan ng mga antigo. Ayan na. Ano ang gusto niyong makitang dalawa? Ito ay isang tatak na matagal ng pinarangalan. Pero lahat ng ito ay tunay. Ang aking mga matang mapaglarawan sa mata ay talagang nakakakita sa mga antigo. Ang ginintuang liwanag na ito ay malakas at mahina. Dapat itong kumatawan sa halaga ng antigo. Mga boss, magkano po ba ang benta nito? Mga kagamitan sa dinastyang Qing. Hindi sulit ang ilan. Pera na gusto mo, 100,000 ang layo. Yuha, gusto ko ito. Nasa mabuting kondisyon. Ganito talaga. Ngunit ang kayamanan ng aking tindahan sa bayan. Malaki ang binayaran ko para dito. Ito ay natukoy na ng isang profesional
profesional na tagatasa. Tunay na tunay. Kung talagang gusto mo ito, 30 milyong presyo sa bibig. Kung talagang gusto mo ito, 30 milyong presyo sa bibig. Tila mas malakas ang ginintuang liwanag na ito. Nangangahulugan ito na mas mahalaga ang antigo. Pero kung gusto kong kunin ang tagas, o mas angkop bang pumunta sa Antique Street? Salamat, titingnan ko ulit. Bah, huwag kang magpanggap na naiintindihan mo. Matuto ka ring magbenta ng mga antigo. Babayaran kita hanggang kamatayan. Naku! Tingnan ang liwanag ng ginintuang liwanag na ito mula sa Jade Guanyin. Tinatayang nasa 400,000 o 500,000 ito. Amo, mukhang bago ang mga gamit sa booth mo. Baka galing yan sa palengke. Mukhang maganda naman ang bagay na ito. Hindi ko lang alam kung magkano mo ibebenta yan. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ito ang sarili kong gamit. Kung hindi lang nagkasakit si Lola, hindi ko ito ibinebenta. Ang 2,000 na ito, bilhin mo kung gusto mo. Kung hindi mo ito bibilhin, huwag mo itong harangan. Matagal ko nang naririnig na ang pagbili ng mga antigo at paghahanap ng mga tagas ay nangangailangan ng mga pang-abala. Hayaan na lang na maparalisa ang kabilang partido para matagumpay na mabili ang tunay na mahalagang mababang presyo. Susubukan ko rin ito ngayon. Okay, gusto ko. Gusto ko, walang kompromiso. Hoy, kapatid na Jiang, yenen, mukhang napaka-ordinaryo lang ng mangkok na ito. $2,000. Mayroon akong ilan sa bahay. Kapatid na Jiang, walang kasaysayan ang mangkok na ito. Dalawang walang itsura. Pag-isipan mo uli, hindi, ano ang alam mo? Binili ko ito bilang regalo. Pwede po ba kayong magbigay ng mga mura? Ang gusto mo ay ang puso mo, naiintindihan mo. Sige, wala akong pakialam, ha? 2,000. 2,000 hanggang. Suan, tulungan mo muna akong hawakan ito. Heto. Tunay na tanga at mayaman. Bagamat sinasabing ilang taon na ang tanda ng mga bagay na ito, pero hindi ito mahalaga. Mabuti naman at binili mo lahat. Hoy! Magkano ito? Gusto ko rin ng 3,000 para dito. Suen, pwede mo rin itong kunin muna. Kumita ako sa pagkakataong ito. Boss, magkano po ito? 2,500, eksaktong 2,500 na lang ang natitira. Hindi ko kayang tiisin ang bata, hindi ko kayang lagyan ng lobo. Wow, hoy! Hoy, Sun Wen, wala akong sapat na pera. Pahiramin mo ako. Song Wen, hindi ako nagdala ng sapat na pera. Pahiram ka sa akin ng ilan. CJ. Ang ganda ng jade pendant na ito. Lalaking nakasuot ng guanyin, babaeng nakasuot ng bodha. Mukhang ginto pa rin ang balot nito. Bagay ito sa'yo, Songwan. Walang kwenta. Sinasabing ginintuan ang mga blind date. Ayokong magmukhang masyadong pangit. Ang jade dito ay nananatiling pinakamahusay na sweat jade. Magkano ang gusto mo sa akin? Ito ang sikat na jade na may gintong inlaid. Ito ay ninuno. Malaki na ang halaga ng gintong naroon pa lang. Sinuot ko rin ito ng ilang sandali. Hindi ko naman planong ibenta yan. Magbigay ng 20,000 kung gusto mo. Ang sanggol na ito ay nagkakahalaga ng 400,000 o 500,000 man lang. Parang hindi niya rin alam. Magandang babae, ang dami na naming binili. Hindi mo ito binibigyan ng mas mura. Sa tingin mo ba ay pamilihan ito ng mga gulay para bumili ng mga gulay? Ito ay isang antigo. Naiintindihan mo ba? 20,000, hindi bargaining. Tapos ayaw ko na. Ibalik mo ang pera ko. Nililinis ang pilak at mga kalakal. Walang pagbabalik o pagpapalit. Naiintindihan mo ba ang mga patakaran? Maayos. Tara na, naku naman. Teka, hahaha. Maaari mo bang ipakita sa akin ang pendant na jade na nakasabit sa leg mo? Hindi ba Tito Siksu, ang tindero, mula sa Hutchison? Nakakapulot na naman ako ng mga taga sa kalye. Mukhang may nakikita na naman akong maganda. Hindi nawawala ng laman ang mga magnanakaw. Hindi nanunuya ang mga aso. Hindi pa ito nakita ni Xu, isang tindero, noon pa man. May magandang palabas na dapat panoorin ngayon. Ugong, makinig sa iba. Mukhang may nakita si Xu, ang tindero. Gusto mo akong putulin. Sayang naman, maling tao pala ang napuntahan niya. Binili ko lang. Hindi magpapalit ng kamay. Bata. Wala nang iba pa akong ibig sabihin. Gusto ko lang makita. Alam ng lahat sa kaling ito na ako si Xu Wenfang mula sa Hutchison. Mahilig ako sa antigong kaligrapiya at pagpipinta. Kung may makita kang gusto mo, hindi mo makikita ang totoong mukha. Dapat gising ako ng ilang araw. Haha. Sa kasong iyon. Pagkatapos ay ipapakita ko sa'yo. Haha, sige. Naku. Ang jade pendant na ito ay talagang kahanga-hanga. Ang pamamaraan ng pag-ukit na ito ay malinaw na pamamaraan ng isang dalubhasa. Bilog at pino, medyo luma na.
Ito pa rin ang pinakamasarap na sweat jade. May pendant na jade na katulad nito 2 buwan na ang nakalilipas. Nabenta sa halagang 700,000 sa subasta. Ano? Ang laki talaga ng halaga ng jade pendant na ito. Nabenta sa halagang 700,000 sa subasta. Ano? Ang laki talaga ng halaga ng jade pendant na ito. Tingnan ang kadalisayan ng sweat jade na ito. Kailangan mong mag-scroll pataas, bagamat mas maliit ito. Pero sa konserbatibong pagtatantya ko, ay hindi bababa sa 400,000. 400,000 mabuti. Ang dami mong binibili para lang makabili nitong jade pendant. Hindi ko ito ibinebenta. Boss, ikaw na mismo ang nagsabi. Nalinis ang pera at mga kalakal. Walang pagbabalik o pagpapalit. Ito ay tinatawag na isang tuntunin. Ikaw. Ang batang lalaki ay nagtatagpo ng tadhana. Bakit hindi tayo maglakad-lakad ng magkasama? Ah, mabuti. Hahaha. Hoy asawa ko. So nag-inarte ka lang ngayon? Hindi ko nga nakita. Uy. Magkaroon ng magagandang bagay. Ang ganda ng inkstone na ito. Sayang at natamaan ako ng paa. Maganda ang paningin ni Xiaojiang. Gusto ko itong batong tinta. Bakit hindi mo ibigay sa akin? Siksu, tindero, nasa study room ko. Kulang lang ng inkstone haha. Bueno, sa kasong iyon. Hindi na ako nagmamahal. Tulungan mo muna akong makuha ito. Mabuti naman. Maaari mo bang tingnan ang kahon na ito? Ah, dapat magkasya itong kahon sa study room. Magkano ito? Ito ay isang kahon ng alahas na gawa sa mahogany mula sa dinastyang Tang. 60,000 bloke. Sira naman yung kahon ng alahas na binebenta mo, 60,000 lang. Boss, niloloko mo ba ang mga tao? Bagamat mahalaga ang mahogany, pero depende rin naman sa ginagawa nito. Isang kahon ng alahas na ibinebenta mo sa halagang 60,000. Bakit hindi mo kunin? Tumaas na ang presyo ko ngayon. 80,000 ano? 80,000 na naman. Kapatid na Jiang, nagkakamali ka ba? Bilhin ito pabalik. Hindi madaling ibenta pabalik ang bagay na ito. Huwag mong sayangin ang pera mo. 100,000 ngayon. Gustong bumili o hindi? Lahat. May 2 minuto pa tayo para isara ang stall. Pumili agad. Lumana. Pumili agad. Lumana. Baliw ka ba? Paano ka makakabili ng mga ganitong bagay? Sige, 60,000 dolyar. Kukunin ko kung kaya kong ibenta. Sige, gagawin na lang kitang kaibigan. Dalhin mo na. Lahat. Handa na kaming magsara. Bayaran ang dapat bayaran. Alipay 60,000 yuan. Yu Jiang Brothers. Masyado kang nadidisbentaha. Matagal ka ng abala. Isang batong tinta at isang sirang kahon lamang ang natanggap. Sinong nagsabing sirang kahon yan? Posible ba ito? Mas mahalaga pa sa lahat ng iyong mga gamit. Hindi pwede, kapatid na Jiang. Nabasa ko rin itong kahon. Bagamat ito ay isang antigo. Ngunit ang mga ganitong bagay ay may limitadong halaga. Talaga? Hoy! Kuya Jiang, anong ginagawa mo? Hindi mo kailangang magalit kahit marinig mo ang sinasabi ko. Hindi na kailangang sirain pa. Sulit pa rin ang 20 o 30,000. Gusto ko lang ibalik ang orihinal nitong anyo. Ayoko ng sirang kahon na ito. Iyon ay kung ano ang nasa loob nito. Ano ang nasa loob? Bakit may mezzanine dito? Ano ito? Maganda ang jade na ito. May mga sinaunang teksto rito. Ano ang nakasulat? Dinastyang Tang ito pala ay isang selyo ng Dinastyang Tang. Hoy, Xiao Jiang. Ilang taon na ang nakalilipas, mayroong isang selyo ng isang hindi kilalang tao sa Dinastyang Tang. Presyo ng pagbebenta, 30,000 dolyar. Kaunting pera lang. Paano kung siya ang selyo ni Tang Bohu? Paano? Nakikita ko, oops, si Tang Bohu ba talaga ito? Paano iyon posible? Ang pamamaraan ng pag-ukit na ito ay napaka-estilong Dinastyang Tang. Ang jade na ito ay na-oxidize ng mahigit 200 taon. Ngunit ang partikular na taon, hindi ito lubos na matutukoy gamit lamang ang mata. Gayunpaman, mayroong 60% na posibilidad na ito ay kay Tang Bohu. Xiaojia, kung walang aksidente. Ipinadala mo. Haha, paano mo nalaman na may mezzanine dito? Sinuwerte lang ako. Tinimbang ko lang. Hindi tama ang pakiramdam. Ang puso mo. Medyo manipis ito. Tindahan Su, magkano sa tingin mo ang halaga nito? Bueno, sa tantya ko ay hindi bababa sa 50 milyon. Pero depende pa rin sa atensyon ng mamimili. Magandang pagtatantya. Sandali lang. Kumita ng 50 milyon, malaki ba ang pakinabang ng antigong ito? Hahaha, ganito pala ang industriyang ito.
Mamatay sa gutom, manatili hanggang kamatayan. Mas malaki ang kakayahan, mas malaki ang pera. Kinakain ng magkapatid na baril ang mangkok na ito ng kanin sa isang sulya. Gun Brothers, may rally ng mga antigo sa Nancheng sa loob ng 2 araw. Interesado ka bang manood nito ng magkasama? May rally para sa mga antigo sa Southtown sa loob ng 2 araw. Interesado ka bang manood nito ng magkasama? Nancheng, sige, pumunta ka. Gusto kong makakita ng higit pa tungkol sa pamilihan ng mga antigo. Sasama ako sa'yo. Haha, sige, nalubos kong kilala. Isasama kita sa pagpulot ng malaking tagas kung ganoon, hahaha. CJ, Giant Brothers, mayroon ka bang ganitong selyo? Kung plano mong lumabas, pwede mo itong ipagkatiwala sa akin ng buo. Siguradong mataas ang presyo ng mga pawn shop. Tindahan Su, ako ito. Plano kong ilagay ito sa tindahan bilang harapan. Haha, sige, kung ganoon. May gagawin ako. Kung gayon, mauuna na ako. Hahaha naman. Hahaha. Songgong, nakikita kong magnanakaw si Tindahan Su. Ilang beses kanyang sinubukang samantalahin ngayon. Kailangan mo talagang pumayag na makasama siya. Ilang beses kanyang sinubukang samantalahin ngayon. Kailangan mo talagang pumayag na makasama siya. Siyempre hindi. Mas mainam na ikaw mismo ang mag-alis ng tagas para maging panatag ang loob mo. Tama ka talaga. Bumalik na, bumalik na. Alam mo ba kung magkano ang kinita natin ngayon? Hindi ka ba namimili ng mga antigo? Paano ka kumita ng pera? Hindi ito ang sinabi ni Brother Jiang. Kailangan ba nating magkaroon ng kayamanan sa ating tindahan? Ang kayamanang ito na binili natin ngayon. Halaga ng merkado na 50 milyon. Sobrang dami. Sundan mo ako at hindi kita hahayaang mawalan ng pera. Mag-hire tayo ng ilang clerk pa. Opisyal nang magbubukas ang tindahan. Kumita ng mas maraming pera kaysa dito. Talaga? Sinusundan ka ni Brother Jiang. Malaki talaga ang kinita namin. Hahaha, kung gusto mong gumawa ng pangalan para sa sarili mo. Hindi sapat iyon. Bukas ay pupunta ako sa Chengnan Antique Market. Tignan mo kung makakakuha ka pa ng ilang sanggol. Tingnan ang distrito ng Nancheng ngayon. Mayroon bang anumang mabuti? Tingnan ang liwanag ng ginintuang liwanag na ito. Ang lumang barya na iyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 100,000. Mayroon ba ang amonikang sitong bao? Mayroon ding ilang shuns hitong bao dito. Tingnan mo kung gusto mo. May 100 barya dito. Iba sa iba. Sinasadya ba itong luma? Gawin mo itong totoo. Malamang may mali sa matandang ito. Paghahalo ng peke sa tunay. Sadyang hindi nakikita. Tama nga, butas ito sa baluti. Kukunin ko yan, 501 piraso ng maliit na pera. Baryang pang-alaala 15,000. Kabuuan 23,000. CJ. Kukunin ko. Nakatanggap ang alipay ng 23,000 yuan. Binayaran para sa nanatili ang nakababatang kapatid na lalaki. Yenan, Panginoon ng Dragon. Ikaw ang Taishan Bido ng aming industriya ng Antigo. Pumunta sa Antique Street para personal na kunin ang tagas. Nasa problema tayo. Hoy, pinupuri ako ng lahat. Ano ako, Taishan Bido? Hahaha. Kung tungkol ba yan sa lakas ng pagtatasa ng kayamanan? Ano ba ang kakayahan ng nakababatang kapatid na ito? Natatakot akong matalo ako nito. Hahaha. Hoy nakababatang kapatid, ang sinaunang perang napili mo lang, pwede mo bang palakihin ang mga mata ko? Kung interesado si Lord Long, kaya kong ibigay lahat sa'yo. Kaya kong ibigay lahat sa'yo. CJ. Hoy nakababatang kapatid, gustong-gusto ko talaga ang mga sinaunang barya na ito. Sige na nga. Ako ay 3 milyon. Kontento ka na ba? Alam na alam talaga ni Lord Long ang mga dapat gawin. 3 milyon ang nahuli ko ng ganito. Alipay 3 milyon. Nakababatang kapatid na lalaki. Parang ako ang may boses sa mga antigo. Mamaya na, kung may kailangan ka, pwede mo akong kontakin ng direkta. Panginoong Dragon. Maaari mo akong tawagin Jiang Chen. Malapit nang magbukas ang aking tindahan ng mga antigo. Siguraduhin bisitahin ito kapag may oras ka. Huwag ka nang magsalita pa. Ganap na katapatan. Nakababatang kapatid, mapagkakatiwalaan ko ang mga mata mo. Kung gayon kapatid, maaari ka nang mamili muli. Babalik muna ako at kukunin ang mga kayamanang ito. CJ. Malapit nang magbukas ang bagong tindahan. Tingnan natin kung may maganda.
Isang napakalakas na ginintuang liwanag. Ang painting na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyong yuan. Dapat kunin, mga boss, magandang imitasyon itong larawan ng paglubog ng araw at pag-iisa. Hindi ko alam kung kaninong master ito ng galing. Ito ay isang pamana mula sa mga ninuno. Nabalitaan kong gawa ito ng mga ninuno. Wala lang yon. Kung gusto mo, mag-alok ka lang. May dahilan ba para mag-bid ang mamimili? Gumawa ka ng presyo. Kung hindi ka siya, hindi ko na kailangang bilhin. 3,000 pagkatapos. Kunin mo kung sa tingin mo ay nararapat. Ito ay isang pameke. Maaari ba itong maging mas mura? 2,500 kung hindi mo ito bibilhin. Kung gayon kalimutan mo na, nakatanggap ang alipay ng 2,500 yuan. Kapatid na lalaki, mayroon pa rin akong mga tinta na ipinamana mula sa aking mga ninuno. 4 na kayamanan ng pag-aaral tulad ng mga brush at ilan sa kaligrapiya at mga pinta ng aking lolo. Gusto mo ba ito? Ayoko na ng iba. Saang dinastya nagmula ang larawang ito? Suguangqi. Ito ang Grand Bachelor of Wenyuan Pavilion ng dinastyang Ming. Nahuhumaling siya sa mga pinta at kaligrapiya ni Tang Bohu. Madalas gayahin ang kanyang mga gawa. Isa ito sa mga paborito niya, kaya ito ay naipasa. Suguangqi, ikaw ang inapo ni Suguangqi. Ito pala ay ang ipinintang larawan ni Suguangqi. Hindi nakakapagtaka na mayroong napakalakas na ginintuang liwanag. 50 milyon na siguro ang garantisadong presyo. Kung magsusubasta ka, mas tataas lang ito. Nakikita ko, mayroon ka pa bang ibang mga gawa mula sa iyong mga ninuno na maaari mong ibenta? Napakakaunting mga gawa ang naipasa mula sa mga ninuno. Isang sticker na lang ang natitira. Pero aral iyan ng mga ninuno, hindi may benta. CJ. Narito ang aking card. Kung mayroon ka pa ring maibebenta sa iyong grupo, mahahanap mo ako kahit kailan. Nakabalik na ako. Bumalik na siya. Bumalik na si Kuya Jiang. Ito ay isang kumpanya ng alahas. Nakarehistro na ito, kaya narito ang gastos. Nakipag-ugnayan ako sa 2 bahay na nagpoproseso ng alahas ayon sa iyong in-order. Hindi sila magbebenta. Kaninong painting ito? Natanggap mo lang ba? Hoy, huwag kang gumalaw. Iyan ay 10 milyong dolyar. Milyon-milyon para sa painting na ito. Magkano ang binayaran mo para dito? 2,500 Pekin ito. Haha, ang milyon-milyong bagay ay nagkakahalaga lang ng 2,500. Natatakot ako na hindi tanga ang taong iyon. Ito rin ay aking naranasan. Walang masyadong alam ang amo tungkol sa mga antigo. May nakita akong tagas. Iyan ang magagawa mo. CJ. Ang kumpanya ay nagbukas kasama ang Wanbao Pavilion. Ang gasto sa paggawa pa lamang ay nasa 10 milyon na. Maghire ka ng mas maraming tao. Hindi problema sa akin ang pera. Okay, sa loob ng ilang araw. Siguraduhing magbukas sa oras. Opisyal nang binuksan ngayon ang aming gusaling jubao. Binabati kita. Maligayang pagbubukas. Dumating ang ikalimang amo ng Baobangs Pavilion upang bumati. Magpadala ng 1 basket ng bulaklak. 1 piraso ni Jade Guanyin. Dumating ang tagapamahala ng pawn shop na si Tang upang bumati. 8 basket ng bulaklak. 1 ginintuang bodha. Masyadong magalang si Manager Wu Yetang. Ito ay 1 ginintuang bodha at 1 kabayong Jade. Nakakahiya sa akin. Dumating si Dingxia Huang Shenyi upang bumati. Magpadala ng 20 basket ng bulaklak. Boss Huang, mayaman ka ba talaga? Magpadala ng pera ng direkta. Ito ba ang magpapabagsak sa ating dalawa? Hoy, tanga ako. Hindi ko alam kung ano ang ipapadala. Direktang inihahatid ang pera. Sana hindi ka magreklamo na hindi ko maintindihan ang mundo. Hahaha kuya, masyado kang mabait. Ito ang pinakamagandang mukha para sa iyo na darating. Haha, naku, ang galing gumaya nitong nag-iisang larawan ng paglubog ng araw. Marunong din palang mag-calligraphy si kuya. Ito ako ilang araw na ang nakalipas. Natanggap mula sa isang binata. Isa itong obra maestra. Marunong din palang mag-calligraphy si kuya. Ito ako ilang araw na ang nakalipas. Natanggap mula sa isang binata. Isa itong obra maestra. Hindi ko napansin ngayon lang. Ang ganda talaga ng painting na ito. Ngunit ang tunay na larawan ng paglubog ng araw ay nakaimbak sa museo. Xiao Jiang, hindi magandang ilagay mo ang painting na ito rito, di ba? Jia, ang pagpipinta na ito ay nilagdaan ni Suguangqi. Totoo ba yan? Ano Suguangqi? Tunay ngang gawa ito ni Suguangqi. Ito ang natanggap ko mula sa kanyang mga inapo. Sinasabing gustong-gusto niya ang mga ipinintang larawan ni Tang Bohu. Kaya kinopya nila ito. Ito lang ang tanging nakaligtas. Kung si Suguangqi talaga yan, malaking pera yan. Sabi ko paano ito na ilalagay sa ganoong kapansin-pansing posisyon. May matatalas na mata at perlas si Manager Tang. Gustong-gusto ko ang pagpipinta ni Xiao Jiang. Kung handa kang ibenta ito sa akin, kaya ko itong bilhin sa halagang 30 milyon. O maaari mo itong dalhin sa aming auction house para sa consignment. Ipapadala mo ito sa aming auction house. Naku, 30 milyon. Xiao Jiang, maganda ang simula mo. 30 milyon. Ito at iyon. Xiao Jiang, kung ibebenta mo na sa akin ngayon, magbibigay ako ng 50 milyon. Magtutulungan tayo sa hinaharap. Hindi ka niyan sasaktan, ha? Hindi naman masama ang 50 milyon. Inihanda na lang ang mga bagahe para sa kontrata. CJ.
Hahaha. Narito na. Nakatanggap si Alipay ng 50 milyon. Nabayaran na ang pera. Salamat, kapatid na Xiaojiang, sa iyong pagmamahal. Gusto kong magpasalamat sa iyo. Maganda ang simula ng aking manager na si Tang. Aha. Aha. Yo Giant Kid. Ang daming tao rito. Nakikialam ba ako? Ginoong Long, bakit ka nandito? Bata ka. Hindi mo ako pinaalam noong nagbukas ang tindahan. Hindi ako nagtatanong. Hindi ko pa alam. Hindi ba sinasadya yon? Halika at sumayaw sa iyong kaligayahan. Hahaha, wala rin naman akong magandang maibibigay. Tinanggal ko ang mga sticker na isinulat ko at ginawang tanga ang sarili ko. Sana ay swertehin si Boss Jiang, makapangyarihan sa lahat. Hoy! Panginoong Long, talagang winasak mo ako. Gusto ko sanang makuha ang copybook mo. Maraming salamat. Ginoong Long, nandito ka rin. Bihira talaga. Kumusta ka, Boss Tang? Hahaha. Kapatid na Jiang, kumita tayo ng 50 milyon sa isang pagpapalit ng kamay. Kapatid na Jiang, kumita tayo ng 50 milyon sa isang pagpapalit ng kamay. Ganyan ang mga antigo. Sarado noong Marso. Bukas sa Marso. Hahaha, hinayaan mo ang magkapatid na gumawa ng maayos. Magbibigay kami ng mga bonus sa katapusan ng taon. CJ, oy, siya nga pala, may ilang mahahalagang gamit sa tindahan ngayon. Inaabot ng 24 oras para may makapanood. Hindi makapagpahinga. Huwag kayong mag-alala, nasa mabuting kalagayan ang mga kapatid. At ako lang ang may susi ng bodega. Makapalang pintong iyan. Haha CJ, boss, may tinatanggap ka ba? Ano ang gusto mong ibenta? Narito na. Maaari ko ba silang tingnan? Tiyak, lumang bagay talaga yan. Mahusay na pagkakagawa. Ito ang jade, Haitian jade na ginamit. Ngunit panalo ang oras. Kung hindi ko ito nabasa ng mali ng matagal na panahon, dapat pag-ari ito ng dinastyang Shang. Kaya kitang bilhin ng 200,000. Angkop ba ang bagay na ito? 200,000 masyadong kulang. Minimum na 300,000. Gusto ko lang ng pera. Ang bagay na ito ay ang ating ninunong 300,000. Bagahe. Pumunta lang para kunin ang pera. Hoy! Hindi pa dumarating ang pera. Hindi pa maaaring ibigay sa iyo itong jade sikada. Wait, teka. Hindi ang jade na ito ang ngayon lang. Boss, anong ibig mong sabihin? Kapag nakuha mo na ang produkto, sabihin mong peke. Kakain ka ba ng itim? Hindi ito ang jade na kinuha mo lang. Sa tingin ko talaga ay madaling apihin ang bagong bukas na tindahan ng Wanbao Pavilion. Boss, ano ang ibig mong sabihin dyan? Malinaw na ito rin ang piraso ng jade. Iyon lang ang dala ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maghanap ka. Isang malaking bulwagan. Ito ay para linlangin ang mga customer. Nakatago sa kanya. CJ. Nagtulungan kayo ng maayos. Nagpalit ito ng kamay ng hindi namamalayan. Hawakan mo siya para sa akin. Paano? Gawin mo ang mga trick na ito sa harap ko. Medyo bata ka pa. Marami ka ng nalokong tao gamit ang mga parang ito, di ba? Iyan inaamin naming talo. Kunin mo ang mga kalakal. Hindi mo naman pwedeng bawiin ang pera, di ba? Masyado kang nag-isip ng maayos. Tumawag si Ligang ng pulis. Ay. Humph. Tara na. Diyos ko, inaalis ito nito. Sa wakas na huli. Magandang huli, magandang huli. Sinungaling na kapatid. Ang daming tricks para sa antigong ito. Salamat sa napapanahong pagtuklas ngayon lang. Kung hindi, malaki ang mawawala sa atin ngayon. Kailangan mo bang maghain ng merienda mamaya? Higit pa riyan ang mga pasikot-sikot ng linyang ito. Sa hinaharap, dapat kang umupa ng isang tindero. Kahit papaano ay may nakakaalam ng antigong jade. Mas maganda kung mas matanda. Sige, magpapadala ako ng abiso. Sige, panoorin mo na lang dito. Kailangan kong pumunta sa kumpanya ng alahas. Hindi ko alam kung paano nangyayari ang dekorasyon doon. Kuyaksing, pumasok ka na sa trabaho. Tara, lakad at manood tayo ng sama-sama. Kalimutan mo na, tara na. May mga bagay ka bang inililipat doon? Malaking boss na si Kiao. Sa wakas nakabalik ka na at talagang kinakabahan ako para sa araw na ito. Pasensya na talaga. Wanbao Pavilion. Binuksan ang tindahan ng Biangxin. Hindi ko talaga kayang mabuhay ng walang tao. Kumusta naman dito? Hindi ganoon kaganda. Aba, sinunod ko ang sinabi mo. Nakipag-ugnayan ako sa workshop ng alahas. Tumanggi silang lahat at sinabing hindi siya makikipagtulungan kahit kanino. Hindi mo dapat. Ang lolo ko ay nagtrabaho kasama nila sa pabrika na yon. Hindi sila gaanong umunlad sa mga nakalipas na taon. Dapat kapag kailangan mo ng pera. Paano ka tatanggi? Ayos lang, titignan ko muna ang sarili ko. CJ. Hoy, kumusta?
Gusto mo bang bumili ng alahas? Gusto mo ba ng alahas na ginto at pilak o kwintas na may diamante? Ang aming Yurong Garden ay pawang gawang kamay. Hindi ako nandito para bumili ng alahas. Nandito ako para pag-usapan ang tungkol sa kolaborasyon. Taga-negatibo 79 jewelry ako. 79 alahas muli. Umalis ka na, sabi ng amo. Hindi kami nagbebenta ng mga tindahan. Hindi ako nakikipagtulungan sa mga tao. Anong problema, Jacksu? Hindi kami nagbebenta ng mga tindahan. Hindi ako nakikipagtulungan sa mga tao. Anong problema, Jacksu? Miss, nandito ka pala. Aling kumpanya ng alahas ng Juju ang nagsasalita tungkol sa kooperasyon? O nakuha? Ang ginoong ito, hindi ba't nasabi ko na to noong nakaraang beses? Hindi ibebenta ang aming mga alahas na yulong-yuan. Hindi ito gumagana kahit kanino. Tama ba? Huwag muna nating pag-usapan ang kooperasyon. May bibilhin muna ako. Gusto kong makita ang kwintas na ito. Maganda ang disenyo ng kwintas na ito. Mas mainam kaysa sa 80% ng mga alahas sa merkado. Hindi ko alam kung sino ang nagdisenyo nito. Sapphire na may pieces. Ang disenyo ay napakamalikhain. Maganda ba ang mata mo? Ako mismo ang nagdisenyo nito. Kinailangan ito ng maraming pagsisikap. Ako mismo ang nagdisenyo nito. Kinailangan ito ng maraming pagsisikap. Pero sabi talaga ng matandang lalaki, masyadong pangit daw. Lumalabas na ikaw pala ang nagdisenyo nito. Hindi ko masasabing designer ka pa rin pala. Hindi ka galing sa pamilyang Yu, di ba? Ang ginoong ito. Kung sino man ako, wala akong kinalaman sa pamimili mo, di ba? Magkano ang kwintas na ito? 300,000. 300,000. Kung sa tingin mo ay masyadong mahal, maaari rin tayong makipagnegosasyon. Hindi ko kayang ibenta ito sa iyo ng 250,000. Hindi, sa tingin ko ay napakaliit nito 300,000. Hindi talaga ito karapat-dapat sa ganoong kagandang disenyo. Ang hiyas na ito ay karaniwang nagkakahalaga ng higit sa 100,000 yuan. Hindi ito kumikita. Nakikita ko ang 600,000. 600,000 bilhin ito. Bibilhin mo ba ito sa halagang 600,000? Siyempre, isulat mo na para sa akin. Gustong-gusto ko talaga ang piyesang ito. O Kitiaksu, bilisan mo at tapusin mo na itong trabaho para sa ginoong ito. CJ, ang ginoong ito, pumunta ka para makita ang aking ama. Pag-usapan natin ang pagbili ng Yurong Garden. Hindi. Kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Gusto kong makilala ang matandang lalaki. Ikaw ang inapo ng pamilyang Jiang. Magkapatid ang lolo ko at ang lolo mo dati. Kung hindi ako nagkakamali, magpinsan daw tayo. Pinsan mo si Jiang. Sandali lang. Tatawagan ko ang mga magulang ko ngayon din. Hindi ba't si Xiao Jiang ito? Ang tagal na nating hindi nagkita. Ito ang anak kong si Yuyu. Ipinapalagay kong kilala nyo na ang isa't isa. Narinig, nagbayad ka ng 600,000 para sa isang kwintas na dinisenyo niya. Hindi ba't kalokohan ito? Pagkatapos ay ibibigay sa iyo ang kwintas. Uy, ang ganda ng disenyo ni Miss Yu. Nabalitaan kong nagbukas ako ng isang pangmatagalang kumpanya ng alahas sa aking libreng oras. Yung nakipag-usat sa amin tungkol sa pagbili noong isang araw. Ngunit hindi ito tungkol sa mga pagkuha. Tungkol ito sa pakikipagtulungan. Plano kong hiramin ang mga pamana ng kasanayang gawang kamay ng Yurong Garden. Alahas ng kumpanya ng produksyon. Pumirma ng regular na kontrata. Katumbas ng pandayan. Bawat 79 na piraso ng alahas ay magbibigay sa iyo ng tubo. At magandang sabihin yan, kapwa benepisyo. Hindi lang talaga ang ating Panginoon ang noon, ang lolo mo ay sangkot sa isang negosyo. Makipag-away sa kanya. Nagmumuni-muni pa rin ba siya? Gusto kong makilala si Lolo Yu. Natatakot akong hindi kanya makikita. Narinig ko ang boses mo sa may pinto ngayon lang. Ayaw kanyang makita. Kailangan kong makita si Lolo Yu. Ang isa ay bilang isang inapo. Ang pangalawa ay ang pagbati sa aking lolo. Bagamat tumanggi ang pamilyang Jiang, pero nandyan pa rin ang pagmamahal. Ubo-ubo. Tatay. Bakit ka nasa labas? Napakalakas ng pamilya mo, Jiang. Dinilaan niya ang mukha niya at gusto niyang manatili rito. Kamusta, Lolo Jade? Binabati ka ni Junior Jiang Chen. Hindi maaaring mamatay. Lumaki ka na. Hindi ka ba sumali sa pamilya Chen? Bakit ka may pagkakataong pumunta rito ngayon para sa isang diborsyo? Ngayon ay mayroon na akong sariling negosyo. Magandang distansya. Noong una, akala ko hindi iyon ang kaso. Kahit ilagay kita sa pamilyang Yu namin, hindi ko kayang mawala ka. Hindi talaga kaya. Mas malala pa ang apo kong si Yuyu kaysa sa babaeng iyon mula sa pamilya Chen. At simula nang umalis ako sa pamilyang Chen, pagkatapos ay tumira kasama ko. Magpapadala ako ng tao para linisin ang kwarto mo. Salamat, Lolo Jade. Ano ba ang pinagsasabi mo? Tama ako. Nasa tamang edad na kayong dalawa at mukhang. Bakit hindi? Lolo Yu, kalimutan mo na to. Gusto ko lang maging maayos ang trabaho ko sa ngayon. Wala pa akong ideya niyan. Sige, dahil ayaw mo na, kalimutan mo na. Sabi mo may negosyo kang pag-uusapan, di ba? Alam kong nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng lolo ko dati.
Pero nangyari iyon isang henerasyon na ang nakalipas. Naniniwala akong may kakayahan ako. Akayin ang pamilyang Yu sa susunod na antas. Aba, magkapatid kami ng lolo mo kahit ano paman. Nagtitiwala ako sa'yo. Pero kailangan mong mangako sa akin. Hindi mo maaaring gamitin ang pamilyang Yu bilang isang piyon. Lolo Yu, masyado kang nag-iisip. Malapit ang ugnayan ng pamilyang Yu sa pamilyang Jiang ko. Bakit ko naman siya tratuhin na parang isang piyon? Sige, kung ganoon hahayaan ko na si Yu na sumunod sa'yo. Pagtatrabaho sa departamento ng disenyo ng iyong kumpanya. Nag-aral siya ng disenyo ng alahas. Nagpamana rin ako ng ilang pamamaraan ng aking pamilyang Yu. Kawalan ng pagsasanay. Panahon na para ilabas ito ngayon. Iyan ang pinakamaganda. Gustong-gusto ko ang disenyo ni Yu. Kung maaari natin siyang imbitahan na maging taga-disenyo ng ating kumpanya. Iyan ang icing sa ibabaw ng cake. Alang-alang sa iyong katapatan. Sumasang-ayon ako ng may pag-aatubili. Sige, iyon lang. CJ. Magsisimula na bukas ang perya sa banyo ng amo. Huwag mong kalimutan ang oras. Sige, naiintindihan ko. Jade Fair bukas. Interesado ka bang sumama ng magkasama? Hindi, may appointment ako sa kaibigan ko bukas. Hindi ako pupunta. May kaunting kaalaman pa rin ako sa disenyo ng alahas. Wala silang alam tungkol sa forensics. Walang saysay ang pagpunta. Lolo Yu, aalis muna ako. Ito ang address ng aking kumpanya. Halika at tingnan anumang oras. Ito ba ay isang trade fair? Napakasigla. Maganda yan. Dadalhin ka upang makita ang mundo. Aba, lumabas sila noong nakaraang beses kasama si Songwen. Iba ang eksenang ito. CJ. Jian Chen. Humph. Miss Su, matagal na tayong hindi nagkita. Ano ito? Ang tagal na nating hindi nagkita. Nandito ako para harangan ka ngayon. Ito si Wang Xin, ang presidente ng Wang's Jewelry. Partikular niya akong hiniling na i-hook ka. Hello, Emmer Jiang. Ako si Wang Xin, ang ama ni Wang Xiang. Narinig, marami kang hindi pagkakaunawaan sa walang kwentang anak ko. Nandito ako para kalagin ang buhol na ito ngayon. Mga kabataan, ano ang hindi maaaring ipasa? Madaling lutasin ang mga kalaban at hindi madaling gawin. Sabi mo, Ginoong Wang, wala akong hindi pagkakaunawaan kay Wang Xiang. Masyado kang nag-iisip. Ganoon ba? Ang A3 Wang's Jewelry ay kamakailan lamang ay nasa merkado. Ngunit kakulangan ng mga hilaw na materyales. Nabalitaan ko kay Miss Su na napakagaling mo raw. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa pagpili ng mga sangkap. Paano kung isa 0% ng presyo sa merkado para sa mahirap na trabaho? Pasensya na, Ginoong Wang, hindi pa po kami bukas sa publiko ngayon. Gawin mo na lang ang sarili mong gusto. Mukhang may problema pa rin sa akin si Emmer Jiang. Kahit na ikaw ay isang leader sa industriya. Ngunit malalim ang tubig sa pencheng. Madaling madapa ang isang tao at hindi na bumangon. Bahala na kung hindi ako mahuhulog. Mas mabuting alagaan mo ang sarili mong anak. Huwag mong hayaang sirain niya ang kayamanan ng pamilya mo. Binibining Su, mukhang hindi na mapag-uusapan ang kooperasyon ngayon. Sana ay bigyan ka ng maraming pera. May iba pa akong gagawin. Sige lang muna. Sige, dahan-dahan lang, Tito. Humph. Pasensya na, Jian Chen. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganito kalaking hindi pagkakaunawaan sa pagitan nyo. Hindi ko pinag-isipang mabuti. Ayos lang po, Miss Su. Mga inosente ang mga walang alam. Hahaha. Magaling ang ginawa ni Jiang Chen. Hahaha. Haha, magaling ang ginawa ni Jiang Chen. Si Wang Xin, ang matandang soro na ito. Tama ka na, huwag mo siyang sumama. Malapit nang magsimula ang perya. Hoy, mga kasama. Kailangan kong hilingin sa iyo na gumawa ng higit pa ngayon. Walang problema, ito ang lugar ng Zenbaotang. Maraming materyales ang dumating. Kita mo, maraming kasamahan dito ngayon. Pakipakita mo naman sa akin. Walang problema. Mga kababayan, ngayon ako ang unang magbebenta ng bulwagan ng kayamanan sa aking bayan. Isa 0% diskwento sa lahat ng batong jade. Maaari kang pumili hanggat gusto mo. Magaspang na bato gile, 00 isa sa kaliwa ko. Pinagmulang bato mula sa quarry ng muna. Magandang bagay. Brand ng asul na tubig. Nabenta sa halagang 46 milyon. Ang material yili, 002 ay mula sa Paganshi Racecourse. Bagamat ito ay isang bagong bukas na maliit na minahan. Pero maraming bautike ang lumabas kamakailan. Ang piyesang ito ang pinakamalaki sa lahat. Mga paa ng jade na kulay ng ulo ng tubig. Malamang na makagawa ng pinakamahusay na mga produkto. Nabenta sa halagang 42 milyon. Maganda ang material na 001 na ito. Maraming tubig doon. At ito ang mineral ni Muna. Hindi mo makukuha yan kung walang 10 milyon. Nabalitaan ko rin na maraming malalaking boss ang dumating ngayon. Kung gusto mo, magsisimula ka. Kung hindi, makakapulot lang ako ng ilang piraso. Maganda rin ang 002. May iba pang mga kayamanan sa ilalim ng material at sa flashlight. Dapat may iba pang mga kulay dito. Xiao Jiang, maganda ang simula ng kapatid kong tulisan ngayon. Nasa iyo na. Maaari kang pumili ng kahit anong piraso. Huwag lang mawala ng pera. Presyo ng walang limitasyon. Opo, Ginoong Jiang. Ikaw ang honorary appraiser ng kapatid kong tulisan. Alam na alam ko ang lakas mo. Hindi mahalaga kung mas marami ka o mas kaunti ang pera mo.
mo. Pangunahin kong gusto ay makipagkaibigan sa'yo. Walang problema, bato lang naman yan, di ba? Magandang simula o para protektahan ang Bandit Pavilion. Swertehin ka. Kung gayon, salamat po Ginoong Jiang. Alam ng mga tao na mabuti kang tao. Teka, Binibining Su, masaya akong matulungan ang ikalimang amo at si Miss Su. Pero kailangan ko rin ng tulong. Hindi ko alam kung handa kayong dalawa. Siyempre, anong tulong ang kailangan ni Emer Jiao? Kakabukas lang ng tindahan ng alahas. Masyadong kakaunti ang likididad na nasa kamay. Ganitong uri ng lugar, huwag gumastos ng kaunting pera. Imposibleng gumawa ng anumang alon. Ito ang sumusunod. Medyo mahirap ang pondo nitong mga nakaraang araw. 80 milyon lang ang nadala ko ngayon. Gusto kong humiram ng pondo para sa aktibidad mula sa Baobang Pavilion. Malaking hakbang ang gagawin ni Jiang. Magkano ang gusto mo? 100 milyon. Sige, ipapahiram ko sa'yo. Kung gayon, salamat, Binibining Su. Hindi ko alam kung aling magaspang na bato ang nagustuhan ni Emer Jiang. Maganda ang no 3. Maganda rin ang no 2. Pero gusto ko lang naman ang pinakamaganda. Siyempre naintindihan ko. Kung gayon, gusto natin ng magaspang na bato gili. 2. Sabihin mo, Boss 002, gusto namin yan. Sige, sandali lang po. Boss, gusto ng babaeng ito ng batong gili. 002. CJ, kumusta, Binibini? Nabalitaan kong gusto mong bumili ng magaspang na bato gili. 2. Ang ganda ng mata. Ang raw stone no 2 ay isang tunay na tatak ng blue water. Ang presyo ay 42 milyon. Hindi na kailangang sabihin. Pirmahan mo lang ang kontrata. Gusto kong mamulot ng mga bato sa lugar. Tignan natin kung maganda ang simula ngayon. Why Sijum? Good luck. Gusto ko yung numero 3 ng may-ari. Pirmahan mo lang ang kontrata. Magaling Ginoo, ang lakas ng loob naman yan. Ang presyo ng batong numero 3 ay 38 milyon. Napakagandang material. Pakipirmahan ang kontrata. CJ. Mayroon ka ng 2 customer ngayon. Bumili ako ng mga materyales na no 2 at no 3. Kung mayroon kang anumang mga ideya, pakibilisan. Ang mga materyales sa no 2 at no 3 ay nakunan na ng litrato. Iyan ay 10 milyon. Mayroon ba talagang taong hindi takot sa kamatayan? CJ. Hoy Boss Jiang, paano mo pinuputol ang iyong jade? Normal na pagputol ng unang dermabrasion, pagkatapos ang kutsilyo. Kumusta ang nangyari? Ipinadala, walang putol. Medyo nakasabit. Ito ang unang kutsilyo. Putulin lang ng 1/5. Tingnan muna natin kung ano ang nangyayari sa loob. Pagkatapos ay gupitin ito at tingnan ang susunod na paraan na akma sa lahat. Magaspang na bato gili, 3. Nagiging berde ang maliliit na palma. Premium na berde, may alambreng ginto. Bahagyang tumaas ang magaspang na batong gilye, 2. Parehong dekalidad na berde, mas maganda ang ulo ng tubig, walang pagsabog. Hindi ko inaasahan na tatama ang unang kutsilyo. Sumasabog ang isa at hindi naman sumasabog ang isa. Hindi naman masama ang jade na ito. Ang babaeng ito, ang pinutol na lana na ito, ibenta mo sa akin. At 3 milyon ang presyo. Pasensya na, para po ito sa sariling gamit ng tindahan ko. Hindi ipinagbibili. Ginoong Jiang, ang iyong piraso ng buhok. Paano naman ang 2.60 milyon? Pasensya na, wala rin akong balak ibenta ito. Maliban na lang kung magbabayad ka ng 0 milyon. Pag-iisipan ko, 0 milyon, baliw ka sa pera. Gusto mo ako sa halagang 0 milyong piraso. Hindi sulit ang presyo ng mga diamante. 0 milyon gusto ko nito. 0 milyon gusto ko, siya yon. Kilala si Liu Zeng bilang ang lalaking may mga matang multo. Hindi ko inaasahan na magugustuhan niya ang mga tira-tirang gamit ng kabilang partido. Tila may kakayahan. Makikita mo na nasa stock ito dahil alam mo na ang mga kalakal. Ayan na. Salamat boss. Putulin mo ako ng 6 na beses. Gupitin sa kahabaan ng bulak. Huwag mong putulin. Tumaas ito. Tumaas ito. Mahigit 0 milyon. Anong klaseng swerte ito, Liu Zeng? Kaya lang, mga scrap na lang. Alam kong gusto ko ito. Ang magaspang na batong no 2 ay tumaas ng matindi. Ang gintong seda ay talagang sumasabog. Naku, hindi naman mababa ang presyo ng gintong buto ng seda. Ayon sa artikulong ito, hindi problema ang gumawa ng mga 1 o 2 dosenang katamtamang laki ng alahas. 70 o 80 milyon sa ganap na halaga. Dagdag pa ang ilang iba pang mga materyales. Isa pang 10 o 20 milyon. Magaling yan. Sa wakas ay mayroon ng mga hilaw na materyales ang aking Baofi Pavilion. Bumalik ka at gumawa ka ng alahas para sa kanya. Hindi bababa sa 100 milyon. Mahusay, salamat kay Jiang. Tungkol saan ito? Kung makukuha ito ni Miss Su, iyon ay ang kakayahan ni Miss Su. Ang meteorite gire, 3 ay tumaas ng husto. Esmeralda ba ito? Esmeralda, ito ang kulay ng Nib Emperor Green. Tingnan ko, Esmeralda ito. Ang ganda ng kulay. Magkano ang halaga nito? Sa presyo ng merkado, ang isang piraso ng pinong pendant na gawa sa Esmeralda ay nagkakahalaga ng 800,000. Puro ang kulay na ito, tinatayang halaga sa milyon-milyon. Ang buong Esmeralda na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. 100 milyon, wow. Magkano ba yan? Hoy Jiang boss, binabati kita, binabati kita. Kumikita ka ng kayamanan. Lahat sila ay mga tindahan sa Zenbaotang. Nababalot ng Diyos ng
kayamanan. Nanghihiram lang ako ng ilaw. Kumita ng ganito kalaki si Boss Cow. Kailangan mo pa ring magpadala ng pulang sobre. Anong pulang sobre? Pulang sobre, pulang sobre. Ang mga pulang sobre ay ang mga patakaran ng pagsusugal na bato. Hindi mo ba alam? Ang mga patakaran ng Stone Casino. Kung may malaking pagtaas, isang pulang sobre ang ipapadala. Hindi ko alam. Uy, kalimutan mo na, kalimutan mo na. Ginoong Kiao, napakamapili mo. Hindi ganyan sa'yo. Siya nga pala, hindi ipinapadala ang kanilang mga pulang sobre. Ipapadala ang sarili nating pulang sobre. Liu Fei, babalik ka at makakakuha ng 20,000 yuan mamaya. At sina Sun Wen at Ligang, tig-negatibo 20,000 sila. Huwag mong kalimutang ipaalala sa akin. Salamat. Kapatid na Jiang, Ginoong Jiang, handa akong mag-alok ng isa-isa 0 milyon para sa iyong Jade. 130 milyon. Makipagkaibigan. Mula ngayon, ikaw na ang magiging tagapagbigay ng channel ng aking Qianfu Pavilion. Pasensya na, hindi ko ito ibinebenta. Itinatago ko ito para sa aking sarili. Boss, ang galing naman itong pagsusugal sa bato sa Jiangcheng. Kumita ako ng 70 o 80 milyon sa unang araw ngayon. Amo, nalaman ko lang na tinulungan din niya ang Baoqi Pavilion sa mga ideya. Ang jade na ito ay tumaas din ng husto. Sige, nakuha ko. Dahil ginawang ginto ng lalaking ito ang bato. Ipinapakita nito na maayos pa rin ang paningin. Pwede natin itong patakbuhin mamaya. Tara. Sundan mo ako. Hoy Jiang boss, aling bato ang gusto mo? Sabihin mo lang sa akin. Bibigyan kita ng diskwento. Sapat na ba ang kapital ni Xiao Jiang? Pwedeng makipagsosyo sa iyo ang Baofi Shell ko. Guru Wu, huwag kang mag-alala. Dahil ako ay nasa pangalan ng honorary appraiser ng Baobiao Pavilion. Tiyak na hindi nito papaboran ang isa kaysa sa isa pa. Hindi kailangan ng kooperasyon. Ang yabang talaga ni Emir Jiang. Mas nagiging interesado ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Para sa akin, marami pa ring magagandang materyales sa bulwagan ng kayamanan na ito. Gusto ko ng batong pire, 6. Ang bato giri, 6 ay nagmula sa minahan ng Haojiang. Presyo 36 milyon. Boss Zhang, gusto mo bang pumili ng isa pang piraso? Ang palaging pagpili ng tamang material ay tiyak na hahantong sa paghihinala. Kailangan kong pumili ng gumuguhong material para itago. Pagkatapos numero 8, isang piraso. Ang No 8 ay naibenta sa halagang 26 milyon. Ang 2 piraso na pinagsama ay bumubuo ng kabuuang 62 milyon. Ako ang bahala. 60 milyon sa kabuuan. Salamat po boss. Sige, teka, hindi ka pa nagtatanong sa ibang bisita. Gusto ko rin itong 2 bato. O, itong Gino, gusto mo rin ang 2 batong ito. Medyo mapanlin lang yan. Si Jiang ang pinakamataas na bidder mula pa noong sinaunang panahon. Pasensya na talaga. Sa tingin ko ay kailangan pang maghintay ng kaunti pa ang kontratang ito. Hindi ko inaasahan na pareho pala tayo ng gusto sa isang bato. Isa talaga itong baha na tumangay sa templo ng hari ng dragon. Pero negosyo ay negosyo. Patawarin mo ako sa posibleng pag-offend. Ang 2 batong ito, magbibigay ako ng 65 milyon. 66 milyon. Mukhang medyo kinakabahan si Boss Jiang tungkol sa pera. Magbibigay ako ng 70 milyon. 70 milyon. Nagbid ang Ginoo para sa mga batong 6 at 8 sa halagang 70 milyon. Diyos ko, hindi ito panaginip. Halina't magpatotoo. Diyos ko, saan nagmula ang dragon na tumatawid ng ilog? Dahil gustong gusto mo na, lolokohin lang kita. Ito ang 71 milyon na inihatid mo mismo sa iyong pintuan. Bakit wala ng pera si Boss Jiang? 75 milyon. Hintayin ang may-ari. Maaari ba akong bumili ng isa sa mga ito? Tiyak, kung gayon ay kukunin ko ang batong magaspang na numero 8. Magbid ng 30 milyon. Tama si Ginoong Hao Jiang. Umabot sa 30 milyon ang bid para sa Stone 8. Planuhin ang pagbili ng hiwalay. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoong Wang? Hiwalay na subasta. Ano ang ibig sabihin niyan? Gusto ko rin yung ika-negatibo 8. Magbibigay ako ng 36 milyon. 40 milyon. Mukhang may magandang bagay sa bato. 45 milyon. 50 milyon. Hindi 50 milyon. Magbibigay ako ng 6,000. Binabati kita, Pangulong Wang. 60 milyon para sa'yo. Hindi ako sumusunod. Huwag sumunod. Hindi ako nagdala ng sapat na pera. Kaya ko lang itong isuko. Binabati kita, Boss Wang. Binili mo ang batong No 8 sa halagang 60 milyon. Pakipirmahan ang kontrata. Kayong dalawa, mayroon din No 6 na magaspang na bato rito. Tingnan mo, 50 milyon. Boss, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Wala kaming sapat na pera. Kailangan ding maglaan ng pondo ang kumpanya para sa proteksyon. Sige, nakuha ko. 58 milyon, ito ang huling presyo ko. Kung gusto pa rin ito ni Iwang, ayoko nito. Mukhang wala ng perang pambayad si Boss Jiang. Pero dahil balak mo, hindi kita hahayaang umuwi ng walang dala. Hindi ako sasali sa subasta para sa batong ito. Ibibigay ko ito sa'yo. Nakakahiya naman yun, di ba? Kung hindi, pwede mo itong dalhin ng sabay-sabay. Masyadong mapanganib ang pagsusugal gamit ang bato. Naalala ko lang, medyo pabaya. May-ari, hindi ako sasali sa subasta para sa batong ito. Ilipat sa Ginoong ito. Sige Ginoong Jiang, pirmahan natin ang kontrata. Bar, nakakainis talaga itong si Wang. Malinaw na ito ay para itaas ang presyo. Magkano ang nagastos niyan? Gaano katagal bago ito kumita? Hindi ko
inaasahan na ganito pala katuso ang prinsipeng ito. Walang saysay, malaki ang naitulong natin sa kanya noon. Sana hindi tayo sisihin ni Ijayang. Gupitin ito ng mabuti. Makakatanggap ka ng gantimpala kung puputulin mo ito. Mabuti naman. Gumuho ang material na Girie. 8. Puno ito ng mga basura. Magaspang na karne. Jianchen, niloko mo ako. Gusto kong makita kung anong magagandang bagay ang maaari mong alisin. Girie. 6. Naipadala na ang magaspang na bato. Girie. 6. Anong klaseng blackstone? Paano iyon posible? Naku, tama ba yan? Nagliliyab na itim na ginto. Sigurado naman. Maraming salamat, pere. Kumita ako ng napakaraming pera ng sabay-sabay. Hindi inaasahan ni Jiang Chen na magkakaroon ka ng ganitong kasanayan. Dahil lang sa wala, nag-alala kami sa'yo. Pasensya na. Miss Su, dalhin mo ito sa tindahan ng alahas. Malamang hindi ito magandang material. Tara na. Pakiramdam ko rin. Kung gayon, pumunta tayo sa tindahan ng Dingxia mamaya para tingnan. Tindahan ng kapatid na Huang. Tara, tingnan natin. Nandito na si Boss Jiang. Malayo pa ang daan para salubungin. Nandito ka ulit para asikasuhin ang negosyo namin. Sigurado yan. Ano ang ibig mong sabihin? Kilala ko rin si General Manager Yang ng Dingshan. Natural lang ang pag-aalaga sa negosyo. Kilala mo ang boss natin na si Yang. Iyon lang. Ang pag-aalaga sa negosyo ay dapat. Kung gayon, hindi rin kita sinasamantala. Makakakuha ka ng 5% diskwento sa lahat ng pagkonsumo. Ano sa tingin mo? Maganda ang relasyong iyan. Walang anuman. Aling bato ang gusto mo? Sabi mo ayusin ko pagkatapos pumili. CJ, ang piyesang ito ay Irie, 31. Ang blocking iyon at ang blocking iyon Irie, 48 at Iri, 52. CJ, ang batong ito ay 7.50 milyon. Ang batong ito ay 7.80 milyon. Ang piyesang ito ay nagkakahalaga ng 21.5 milyon sa kabuuan. 20 milyon na diskwento. Ano sa tingin mo, CJ? Nakatanggap ng 20 milyon ang bank card. Ginoo, maaari po kayong maghiwa ng mga bato rito. Gayunpaman, medyo hilaw pa ang mga batong pinili mo. Hindi ko alam. Sa anong batayan? Walang batayan. Maganda lang sa paningin. Kailangan kong pumili ng isa mamaya, baka malaglag yan. Kung hindi, ito ay magiging masyadong kapansin-pansin. Dito po sana. CJ. Iri, 37 na bato, maliit na palad at iba pang mga braso. Iri, 48 na bato, maliit na buto ng yelo ng palma. Iri, 52, gumuho ang granada, nabasag ang ulo ng tubig. Hahaha. Binibining Su, tutulungan kitang hanapin ang bato. 19 at 54. Mga 3 o 4 na libo ang presyo. Hindi ako sigurado kung magkano ang kinikita ko. Naniniwala ako sa pananaw ni Ijayang. CJ. Huli na ako. Kuya Jiang, maganda ang mood ni Miss Su. Mukhang mayaman naman. Pangkalahatang tagapamahala Yang, matagal na tayong hindi nagkikita. Maliliit na trick lang lahat. Bakit ka nandito? Kumusta? Kararating ko lang. Sabi ng amo ko, tingnan ko raw ang sarili kong tindahan. Hindi ko inaasahan na ikaw pala. Maligayang pagdating. Ang galing naman ng kapatid mo. Pangkalahatang tagapamahala. Alam mo ba kung magkano ang kinikita ni Boss Jiang sa pabrika natin? 100 milyon. 1 bilyong kapatid. Ang ganda pa rin ng mga mata mo gaya ng dati. Uy, tama yan. Lanan, may gusto akong hingin na tulong sa'yo. Hindi mo ba alam ang kakayahan mong magsuri ng kayamanan? Magdiriwang ng kaarawan ang aking asawa kamakailan. Gusto ko siyang bigyan ng antigo. Ito yung tipong mas makabago. Ito ay may espesyal na kahalagahan. Espesyal na kahulugan. Hindi ko alam kung mahilig ba ang matanda sa porselana at jade o isang tea set. Wala sa alinman. Mahilig magsanay ng taoismo ang matandang lalaki. Mahilig ako sa mga bagay na taois, mga bagay na taoista. Hindi maganda yan. Hoy! Kung madali lang, hindi kita hahanapin. Hindi ba ito nagpapakita ng kakayahan mo? Hindi problema ang pera. Nasa iyo nakasalalay ang kaligayahan ng kapatid mo. Sige, tutulungan kitang mag-isip ng paraan. Okay, nakakaabala yan. May iba pa akong gagawin. Kung gayon, mauuna na ako. Tindahan na sili. Ipapadala ko na lang itong mga batong jade sa kumpanya. Sige, huwag kang mag-alala. Miss Su, babalik muna ako sa kumpanya. Natatakot akong maging abala ako doon. Sige, mauna ka na. Pupunta rin ako sa kumpanya mo para tingnan ito kapag may oras ako. Kahit anong oras ay malugod na tinatanggap. Maglakad ng dahan-dahan. Tara na. Bumalik na si Kuya Jiang.
Kapatid na Jeang, ikaw ang aming dakilang bayani. Mabawi ang napakaraming hilaw na materyales ng sabay-sabay. Kailangang mag-ingat si Song Wen kapag binabaligtad ang mga ito. Walang kwenta kung may depekto. Huwag kang mag-alala, hahayaan ko silang lahat na manood. Pagkatapos ng Yurong Garden, maaari na natin itong opisyal na ibenta. Bilisan mo at hayaan mong muling buuin ng Departamento ng Publisidad ang momentum. Yoho, aray, ito ang kumpanyang pinapatakbo ng manugang ko. Yuha hoy. Maganda naman ang pagmamaneho nito. Ahahaha. Bakit ka nandito sa front desk? Paano nangyari? Pasensya na, amo. Hindi ko ito mapigilan. Sabi nila asawa at biyenan mo raw yon. Sila talaga ang asawa at biyenan ko. Pero dati pa yon. Ngayon ang dati kong asawa at dating biyenan na lang ang matatawagan ko. Sige, lumabas ka na. CJ. Hoy, Zhang Chen, anong ibig mong sabihin? Hindi ka namin makakasama pagkatapos ng diborsyo. Kami, nagmamalasakit din sa'yo. Tignan natin kung kumusta ang kumpanya mo. Iyan, hindi ko inaasahan. Aba, maganda pa rin naman. Sige, may pakialam ka ba sa akin? Ah, wala ka ng pera, di ba? Jian Chen. Jian Chen, wala ka bang puso? Napakawalang puso ko. Noong hiniling mo sa akin na linisin ang bahay ko dati, bakit hindi mo sabihing walang puso? Pinalaya sila ng seguridad. Hoy! Tignan ko kung sino ang maglalakas loob na apihin ang anak ko. Humph, sino ang naglakas loob na hawakan ako? Ako ang asawa ng inyong pinuno. Kanan, si Humph, asawa ng tagapangulo. Chen Lin, akala ko mahirap at mayaman ka lang. Hindi ko inaasahan na ganito kakawalang hiya. Pinalaya sila ng seguridad. Huwag mo na silang papasukin ulit. Hoy, mabilis, mabilis. Ikaw Jian Chen. Jian Chen, oops. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Ikaw na lalaking walang puso. Ikaw. Kapatid na Jiang, pagkatapos ay ipapadala ko muna ang mga ito sa Yurong Garden. Pwede mo naman itong ipadala muna, may iba pa akong gagawin. Kahit nangako akong tutulungan ko siyang na makita ang regalo bago pa man. Ngunit ang mga bagay na taoista ay hindi ganoon kadaling mahanap. Binibining Su, kailangan ko ang tulong mo dito. Alam mo ba kung saan mas maraming antigong taoista? Taoismo. Kailan ka pa naging interesado sa mga bagay na ito? Nagustuhan din ito ng lolo ko. Siya nga pala, may World Protection Event kamakailan sa Xiling Ancient Street. Kung interesado ka, pwede kang pumunta at tumingin-tingin. Sinaunang kalye ng Xiling. Salamat, Binibining Su. Sinaunang kalye ng Xiling. Tara, tingnan natin kung mapupulot natin ang tagas ngayon. CJ. Magandang bagay. Gamit ang ginintuang liwanag na ito, ang halaga ng painting na ito ay nasa humigit kumulang 1.0 milyon. At kung hindi ako nagkakamali, lagda ng pagpipinta na ito, parang pareho lang ito ng nakita ko sa museo. Parehong-pareho ang sulat kamay ni Wu Chenggen. Angkop din ang edad. Dapat ito ang painting ni Wu Chenggen. Amo. Paano mo ibebenta itong Tao Te Ching? Nagkataon lang na nagustuhan ng lolo ko ang ganitong uri ng klasikong Taoist. Bilhin mo ulit para sa kanya. Matagal nang nakalagay dito ang librong ito. Lahat ay kinagat ng daga. Tingnan mo at ibigay mo. $500. Hindi ka siya ang $500. Hindi bababa sa $1,000. Nabalitaan kong napakaluma na ng librong ito. Paano ito magiging isang antigo? $1,000 para sa isang libro. Kumusta naman ito? Nawalan ako ng $800. Sige, $800. Dalhin mo sa akin. Pwede mo ba itong i-click? Maaari ko bang tingnan ang painting na ito? Siyempre. Magkano ito? Ang 30,000 na ito. 30,000 ang mahal. Boss, napakawalang hiya mo.
Aba, ito ang 18 patong ng impyerno. Hindi naman swerte kung isabit mo yan sa bahay, di ba? Maaari mo itong bilhin pabalik at sunugin ang abo ng mas mura. Nagbayad ako ng 30,000 dolyar para sa painting na ito. Mga lumang gamit talaga. Hindi mo naman pwedeng hayaang ibenta ko yan ng lugi, di ba? Boss, dapat ay sabi kang makahanap ng papalit, di ba? Gusto mo ba o hindi? Tantya. Ako lang ang nangungulekta ng mga kakaibang bagay na ito. Ah, kaya tara na. Heto na. Anak, pwede mo bang ipakita sa akin itong painting? Anak, pwede mo bang ipakita sa akin itong painting? Itinabi lang ito. Ah, ito ang sumusunod. Ako ang tagapangasiwa ng isang pribadong museo. Espesyal na mangolekta ng ilang mga dokumentong pangrelihiyon at mga produktong pangkultura. Nakikita ko ang katandaan ng pinta mo, di ba? Matagal nang interesado. Huwag kang mag-alala, hindi yan masisira. Ipakita sa kanya. Hoy! Wow! Ang galing talaga ng pintor sa painting na ito. Dao yun. Panghihikayat para sa kabutihan. Aba, napaka-collectible niyan. Nakababatang kapatid, hindi ko alam kung magkano ang ibinayad mo para sa painting na ito. Bakit mo ito tinatanong? Aba, binili ko ito ng 500,000. Paano kung ilipat mo na lang sa akin? Gusto ko talaga ito. Gusto ko itong ilagay sa aking museo. Nagbibiro ka ba? 500,000 gusto mong bumili ng US dollars, isa 0 milyong halaga ng mga gamit ko. Ano ba ang iniisip mo? Pasensya na, hindi ko ibinebenta ang painting na ito. Hoy! Tila ang gininto ang liwanag sa nalalantang baging. Dahil sa librong iyon. Ano ang gustong makita ng nakababatang kapatid? Nandito na lahat ng magagandang bagay. Magkano ang whisk na yan? 6,000 whisk para sa maayos na hawakan na rosewood. Masyadong mahal yan. Ang ganda ng panulat na ito. Mabuting Ginoo, mabubuting mata. Yelere, tungkol sa, ang brush na ito ay ginamit ng aking lolo sa pagguhit ng mga anting-anting. Inabot ito ng mga dekada. Maliwanag pa rin na parang bago. Nilinis ko ito. Ilabas mo at ibenta mo. Kung gusto mo talagang magustuhan. Bibigyan kita ng 3,000 yuan para iuwi mo. Tutal, ninuno naman yan. Sige, kukunin ko na. Ah, ang ganda ng futon na ito. Kapag binili mo ito pabalik at nagsanay ng kaligrapiya, ayos lang na ilagay mo yan sa ilalim mo. Hindi naman dapat ito mahal, di ba? Magkano ba ito? Gusto mo rin ba ng futon? Kung gayon, sisingilin kita ng 600 yuan. Ito ang pinakamasarap na machutak mushroom. Malambot at komportable. Talagang magagandang bagay. Gusto ko ng ubas sa halagang 600,500 yuan. Uy, ayos lang. Dapat akong bumuo ng magandang relasyon. Okay, Liu Fi. Bayaran mo ako, wala akong sapat na pera. Lanan. Boss, 500 po ito. Uy, CJ. Boss, kahit bumili ka pa ng panulat. Bumili rin ako ng futon, magiging monghe ka ba? Hindi mo lang pwedeng tingnan ang ibabaw. Boss mo, kailan ba ako nalugi? Ibigay mo sa akin ang gunting sa iyong bag. Kunin mo. Humph. Ah, ito. May libro doon. Boss, paano mo nalaman? Totoo naman, isa itong sinaunang libro. Hindi sayang ang pag-arte ko roon ng ganito katagal. Maglakad pabalik sa Wanbao Pavilion. Kuya Jiang, tinawag mo ako ng mabilis. Ayaw. Hayaan mong ibigay ko itong 18 patong na mapa ng impyerno sa aking biyenan. Hindi iyon ang ko. Ibinigay ko ito sa bahay ng kasintahan ko sa unang pagkakataon. Natatakot akong bugbugin ako ng girlfriend ko hanggang mamatay. Hindi naman kinakailangan. Tingnan muna natin. Nagsasaka ang kanyang matandang lalaki. Dapat itong isang taong hindi nakatali sa mundo. Mayroon pa akong 2 Taoist sutra. Samahan nyo na. CJ, titingnan ko muna. Sa tingin ko ay napakahusay ng artistikong konsepto ng pagpipinta na ito. Tila ipininta ito ng isang maestro ng Taoismo. Hindi ko lang alam kung sino ang author. Kung hindi ako mali.
Dapat itong si Wu Chengjian. Hindi dapat si Wu Chengjian. Hindi ba't nagsusulat ng mga nobela si Wu Chengjian? Hindi mo ito naiintindihan. Siya ay naghihirap noong kanyang mga unang taon. Kumita ng ikabubuhay sa pamamagitan ng pagkopya ng mga libro para sa iba. Ang mga ilustrasyon ng paglalakbay sa kanluran ay iginuhit niya. Magandang pagguhit at kumuha ako ng mga tala. Dapat siya yon. Tingnan ang lagda. Bagamat mayroon lamang isang espasyong walang salita. Dapat itong pangalan na may 3 karakter. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang maghanap ng eksperto para matukoy ito. Mukhang pirma niya yon, kapatid na Jiang. Kung totoo ito, nakahanap ka ba ng pambansang kayamanan? Iregalo mo na lang itong painting. Medyo nakakaabala ba? Pangkalahatang tagapamahalayang, hindi mo naintindihan. Kukunin mo ang painting na ito para ipahayag ang iyong nararamdaman sa iyong biyenan. Sabihin mo na lang kung hindi ito makakabuti para sa anak niya. Pupunta ka sa 18 patong ng impyerno. Hindi ako naniniwala. Hindi siya masaya. Jiang Brothers, napakatalino mo talaga. Uy, kaya kukunin ko ito. Mayroon ding 2 Taoist Sutra. Gaano sa tingin mo ang nararapat? Kapatid na Qiang, tingnan mo ang pagtrato sa iyo ni kapatid na Yang nang napakabuti. Hindi kayo magpatayan para sa magandang relasyon natin, di ba? Pumatay. Ganoon ba akong klaseng tao? Aba, 7 milyon ang halaga ng painting na ito. Ibenta sa iyo ang isa 0 milyon at 3 milyon bilang aking pagsusumika. Bueno, mayroon pa ring 2 Taoist Sutra. Ang 2 banal na kasulatang ito ay 180,000. Ibenta ang iyong 200,000. Isang kabuang isa 0, 2 milyong magkapatid na Jiang. Hindi ko hahayaang magdusa ka. Ganoon ba? Ang pagpipinta na ito, mayroon ding 2 Taoist Sutra. Gusto ko ng 12 milyon. Ano sa tingin mo? Alam kong nagpapatakbo ka ng isang tindahan at nagpapalaki ng maraming tao. Naiintindihan ko ang lahat. Pangkalahatang tagapamahalayang, salamat sa pag-aalaga mo sa kapatid ko ng maayos. Kung gayon ay malugod akong tinatanggap. Dapat nga. Dapat nga. Okay, dumating na ang bank card sa 12 milyon. Uuna na ako. Dahan-dahan ka sa paglalakad. Hoy! Kapatid na Jiang, napakagaling mo talaga. Kumita ako ng 12 milyon ng ilang panahon. Napakarami ng iyong ani para sa pagpulot ng mga tagas. Ganyan ang negosyo ng mga antigo. Hanggat may pares ng nagliliyab na mga mata, hindi madali ang pagkita ng pera. Ito ay para sa ngayon, magpahinga ka. Ano ba ang problema bukas? Tingnan mo ang pendant kong jade. Tingnan ang hugis na ito. Tingnan mo ang kalidad. 100,000 lang ang ibinigay mo. Masyado kang nambubuli. Paano nangyari? Bakit ang bilis bumalik ng boss? Mga kasama, bumalik na ang ating boss. Hayaan mong makita ito ng boss. Ikaw ang amo. Mayroon akong pendant na jade dito. 100,000 lang ang ibinigay sa akin ng appraiser mo. Hindi naman siya peke. Ito ang aming pamilyang ninuno. Kahit masira ko pa, hindi lang 100,000 ang ibebenta ko. Ang kapatid na ito, huwag kang ma-excite. Kung mapagkakatiwalaan mo ako, matutulungan kitang tingnan. Ito ang iyong tindahan. Siyempre kasama mo ang appraiser na yon. Makintab na ginto. Ang pendant na jade na ito ay tinatayang mayroong mahigit 100 milyon. Ang aming mga taga-suri ay palaging nagkakamali. Huwag kang mag-alala, hahanapin kita. Hindi ka kailanman mabibigo. Pumunta na lang ako sa tindahan sa labas at tiningnan din ito. Mga bully lang talaga ang mga appraiser doon. Isa 0 yuan lang ang gusto kong ibigay. Bulag lang. Sige, magtitiwala ako sa iyo minsan. Kung makakapagbid ka ng 100,000, tapos babasagin ko na lang. Sabihin ang totoo. Nakahiga ang nanay ko sa ospital ngayon. Bayad sa agarang operasyon. Kung hindi, hindi ko rin ibebenta yan. Hindi ko inaasahan na ganito pala kabuli ang mga tindahan dito. Napakaganda ng kalidad ng jade na ito. Dapat ito ang sikat na Nanyang jade. Napakagandang ukit. Tila estilo ito ng dinastyang Han. Pero hindi ako sigurado kung ito ang jade pendant ni Liu Bang. Liu Bang ng Liu Bang. Ito pala ang jade pendant ni Liu Bang. Totoo ba yan? Dapat totoo ito. Amo, kailan mo ito pinalampas? Diyos ko, hindi ako makapaniwala sa buhay ko ngayon. Makikita mo rin ang jade pendant ni Liu Bang. Tunay ngang ito ang jade pendant ni Liu Bang. Ako ang ina po ni Liu Bang. Talaga. Magkano ang kailangan mong bayaran? Handa akong magbid ng isa 0 milyon. Kung makapagbibigay ka ng ebidensya na siya si Liu Bang Yupei, doble ang presyo. Ito ang aming puno ng pamilya. Kita mo, ang family tree na ito ay tinahi kalaunan. Dahil matagal na rin, mas huli mas bago. Nako, ang sabi ni Liu Bocheng, nako, mahal ko, totoo o mali. Sino ang nakakaalam kung totoo ito? Mahirap sabihin, at ang telang ito. Ang telang ito ay para sa pagbabalot ng pendant na jade. Magkasama sila, naroon na ito ng maraming taon. Gintong seda na sa atin, mga kayamanan ng hari. Totoo nga, ina po ito ni Liu Bang. Pinagmulan ng ebidensya, maayos na mana. Tunay talagang tunay. Nagbid ako ng 25 milyon.
Gusto mo bang ibenta ito sa akin? Wow, 25 milyon, 25 milyon, 25 milyon. Tama, magkano ang pagtaas ng presyo? Sige, 25 milyon. Ibebenta ko sa'yo. Nakatanggap ng 20 milyon ang bank card. Tingnan ang pagpapadala ng pera. Isa kang makatarungang tao. Maraming salamat, mauuna na ako. Uy, CJ, wala na lahat. Walang makikita. Wala na. Naku, boss, may bebenta ba talaga ito ng ganito kamahal? Hindi. 10 beses na mas malaki pa yon kaysa doon. Ah, talaga? Natatakot akong may bagong kayamanan sa ating tindahan. Naku, mahal ko. Hahahaligang. Marami pa ring mga paninda sa labas. Lumipat ka na. Sige, mag-ingat ka. Uy, sobra. Lahat sila. Magandang bagay iyan. Ito ang leon sa gabi. Mataas na kalidad ng pagkakagawa. Ito ay isang pulseras na gawa sa jade. Masyadong makapangyarihan si kapatid na Jiang ng dinastyang Tang. Huwag kang mag-alala, wala nang iba sa tindahan. Napakaraming bagay. Sa tingin ko kaya rin ang tindahan namin. Para lumawak ng kaunti. Ibig sabihin ni Brother Jiang ay matatag ang takbo ng kumpanya. Ang pagpapalawak ay may mga downsides. Tutal, ang kasusyong Yurong Garden ay pawang gawang kamay. Pero iba ang mga tindahan ng Antigo. Marami tayong mga bagay. Ang pagbubukas ng ilan pang tindahan ay maaaring makapagbenta ng mas maayos. Tama lang, saan magmamaneho si Brother Jiang? Gagawa ako ng isang antigong kalye. Antigong kalye, ngayon ay marami na akong pera sa aking mga kamay. Magbukas ng isang antigong kalye. Maaari rin itong makaakit ng mas maraming tao na pumunta sa pagtatasa ng kayamanan. Pagkatapos ay maaari kang makahanap ng ilang mga reporter para i-promote kami. Sige, pumasok tayo at mag-usap. Bakit malaya kang lumapit sa akin ngayon? Kamakailan lang ay nagkaroon ako ng ideya. Gusto kong magpagawa ng isang antigong kalye. Kilala ko ang Panginoon ng Dragon. Hindi mo ito matiis. Ito ang baluktot na kalakaran sa mundo ng mga antigo. Naisip ko na baka pwede tayong magtulungan. Gumawa ng bagong antigong kalye. Xiao Jiang, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganito kalaking ambisyon. Okay, kailangan ng mundo ng mga antigo ang mga taong katulad mo. Magpapadala ako ng isang tao para magtanong sa tindahan ng mga antigo sa kalye sa loob ng 2 araw. Sa tingin ko nga, hindi natin ito magagawa ng sabay-sabay. Kung may boss na handang makipagtulungan sa atin, hayaan nating magsama-sama ang mga tao. Tindahan pa rin ng ibang tao ang tindahan. Pero ako na ang magbibigay ng mga gamit. Sa huli, ito ay nahahati sa iba pa. Kung ayaw mo, bumili ulit tayo. Kumusta? Napakahusay ng iyong pamamaraan. Pagkatapos ng lahat, ang kalyeng ito ay puno ng mga taong umaasa sa mga antigo para kumain. Hindi natin kayang putulin ang buhay ng mga tao. Sige na nga, maghahanap ako ng mapagtataguan bukas. Ah, mabuti. Binabati kita sa opisyal na pagbubukas ng Kalye Wanbao. CJ, binabati kita. Ayos lang yan. Lahat. Ang Kalye Wanbao ay itinatag sa pakikipagtulungan kay Lord Long, Jianbao Street. Kung mayroon kang mga antigo, hindi ito makikilala sa ibang mga tindahan. Maaari mo itong dalhin sa Wanbao Street para sa pagkakakilanlan. Ginagarantiya namin na bibilhin sa presyong pamilihan. Jian Chen. Ito ang aking regalo bilang pagbati. Binabati kita. Panginoon ng Dragon, Binibining Su. CJ. Ang antigong mundong ito ay maaaring dahil magbabago ka na. Jian Chen, matagal na tayong magkaibigan. Hihilingin ko sa iyo na tukuyin ang mga antigo sa hinaharap. Hindi mo sila maaaring patayin. Binibining Su, huwag kang mag-alala. Talagang bibigyan ka ng kapalit ng hustisya at pagiging patas. Sige, mahusay. CJ.